Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7451-7476. Kabanata 7451. Narito ang bersyon ng teksto na may pinahusay na daloy at kadaliang basahin. Sa ika-31 langit, sa harap ng isang bagong-bagong palasyong kulay itim at puti, lumitaw sina Thea, Yaretzi, at Yusef matapos kumurap-kurap ang tatlong ilaw. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Yusef. Tumingin din si Yaretzi kay Thea. Ito ang bagong palasyong itinayo ni Yeria, mahinahong sabi ni Thea. Kasabay nito, dito rin nagtatago ang kaluluwa ni Wade Arapat. Maraming sorpresa sa loob. Pagkatapos, umakyat siya sa hagdan at itinulak ang kanyang palad. Isang pagsabog ng homeroom aura ang kumalat sa kumpol ng itim at puting liwanag. Agad na nabasag ang porma sayon ng palasyo. Kasabay ng isang langit-ngit, bumukas ang tarangkahan ng palasyo. Biglang lumabas mula sa loob ang hindi mabilang na magaan na espada. Hindi umiwas si Thea. Inabot niya ang kamay at kinuyam ang kanyang mga kamao. Agad na nabasag ang mga magaan na espada. Ginagamit pa rin niya ang masamang taktikang iyon. Pagkatapos noon, buong tapang na pumasok si Thea sa palasyo. Nang makita iyon, sinabi ni Yusef, diretso siyang pumasok. Hindi ba siya natatakot na baka mas marami pang mga patibungat? Mayroon siyang consummation homeroom body, buntong hininga ni Yaretzi. Iba ito sa limitless body ni James. Hindi siya mahina sa lahat ng paghihirap. Wala rin siyang hugis at anino. Kahit ang liwanag ng Supreme Path ay hindi siya mahahanap, lalo na ang isang simpleng bitag. Nang marinig iyon, mukhang naiinggit si Yusef. Nay, ako po. Hindi mo ito maaaring linangin. Para bang alam ni Yaretzi ang iniisip ng kanyang anak, ngumiti siya at sinabing, ang homeroom body at limitless body ay iisa. Kung walang tadhana upang maging isang kabanalan, hindi ito maaaring linangin ng isang tao. Pagkatapos, inalo niya ito, Yusef, dahil sa mga kwalifikasyon mo, isa ka lang sacred spirit. Hindi mo ito mapipilit. Huminga ng malalim si Yusef bago tumanggo ng mabigat. Hanggat kasama niya ang kanyang ina, hindi mahalaga ang kataas-taasang landas, kayamanan, at iba pa. Ang tanging pinagsisisihan niya ay, hindi niya mapigilan ang sarili na magsalita. Nay, sa tingin mo ba buhay pa siya? Nang inig si Yaretzi, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatitig si Yusef sa gate na iyon. Bukas na bukas, bakit hindi siya matuto? Asawa ni James, dapat niyang unahin ang buhay at kamatayan ko kasama ang asawa niya. Siya. Kung malapit na tayo, handa sana akong baliwalain ang aking katayuan bilang isang banal na nilalang. Hindi ko. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa Cebu City. Kung ako ay magiging isang mortal na mabubuhay lamang ng 100 taon. Nang marinig ang mga salita ni Yusef, huminga ng malalim si Yaretzi. Alam niyang sina James at ang gobernador ng Yin lamang ang mag-asawang kumilos ng ganito. Sila ay kakaiba. Hindi maaaring maging katulad ni James si Xanthopus, at hindi rin maaaring maging katulad niya ang gobernador ng Yin. Dahil sa Sever Tribulation, hindi sila magkasundo. Kaya, hindi masagot ni Yaretzi ang kay Yusef. Tanong tungkol sa kung si Xanthopus ay buhay. Kung si Xanthopus ay buhay pa rin. Buhay, hindi sana niya nagawang buhayin muli, ne. Ito ay dahil sa kanilang mga malas bago sila naghiwalay magpakailanman. Kaya, hindi kailanman makakamit ni Yusef ang uri ng buhay na gusto niya. Sa oras na ito, sa palasyo, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang buong palasyo ay gumuho at naging mga guho. Pagkatapos, dahan-daang lumabas si Thea mula sa mga guho dala ang isang sanggol sa kanyang mga bisig. Napapaligiran ang sanggol ng itim at puting gas. Nang makita iyon, mabilis na lumapit sa kanya sina Yaretzi at Yusef. Saan mo nakuha yan? Gulat na tanong ni Yusef. Sa kabilang banda, tinitigan ni Yaretzi ang sanggol na karga ni Thea. Nahanap mo na talaga.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7452. Mahinahong sinabi ni Thea, gusto niyang makipaglaro sa akin ng lights off, ngunit hindi niya alam na gusto kong gawin ang kabaligtaran. Ay ito ba ang Sorumsia ni Wait Ara? Tanong ni Yusef na nanlaki ang mata. Baliw na bata, sabi ni Yaretzi. Ito ang reincarnated soul boy ng soul spirit ng Wait Ara path. Pagkatapos ay itinuro niya ang noo ng sanggol. Nakikita mo ba ang pulang nunal na iyon? Iyan ang historial soul. Hindi. Bigla siyang sumimangot. Ang historial soul na ito ay hindi kumpleto. Ito ay kalahati lamang. Mayroon bang isa pang reincarnated soul boy? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara path ay mapanlin lang. Pinaghiwalay nito ang yin at yang, seryosong sabi ni Thea. There's still a reincarnated soul girl. She's still being conceived in a mother's body somewhere. Kung ipanganak siya, mas makapangyarihan siya kaysa sa sanggol na ito. Nang marinig iyon ni Yusef, naging seryoso ang ekspresyon niya. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Magiging walang kabuluhan ang ating mga pagsisikap kung wala tayong bakas, tumingin si Yaretzi kay Thea. Paiyakan mo ang sanggol na ito. Magagamit ko ang boses niya para hanapin ang babae. Tama, tuwang-tuwang sabi ni Yusef, na nakatingin kay Yaretzi. Ikaw ang voice master. Hindi iiyak ang sanggol na ito, sabi ni Thea, binibigkas ang bawat salita. Hulaan ito ng kaluluwa ng Wait Ara path. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang path treasure na mukhang geomantic compass ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang karayom ay nakasisilaw at nakaturo sa direksyong timog-kanluran. Mayroon kang Lear Soul Detection Compass, bulalas ni Yaretzi. Ito ay itinuturing na isang malaking sorpresa. Sabi ni Thea sa mahinang boses. Gamit nito, mahahanap natin ang magaspang na lokasyon ng reincarnated soul girl. Gamit ang dalawang sanggol na ito at ang Lear Soul Detection Compass, mahahanap natin ang mahirap na lokasyon ng Wait Ara's Sorumsia. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Yaretzi at Yusef bago tuwang-tuwa na tumango. Kung totoo ito, maaari nating sirain ang Lear Tribulation, sabi ni Yusef. Hindi lang iyon, nakasimangot si Yaretzi. Maaaring hindi mangyari ang Lear Tribulation. Ito ang pinakamahusay para sa health realm. Content belongs to findnovel.net with a serious expression, Thea nodded. Kung magagawa nila, makakabawi siya kay James. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang kaluluwa ng Wait Ara path dahil sa salpok. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam kung paano haharapin si James. Ngayon, maaari siyang umasa sa consummation homegrown body para iwasan siya, ngunit hindi niya ito maiiwasan magpakailanman. Nang maisip iyon, hinaplos niya ang Lear Soul Detection Compass sa kanyang kamay. Sa'yo nakasalalay ang lahat ngayon. Sana mabigyan mo ng surpresa ang asawa ko. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang tumunog mula sa kawalan sa likuran nila. Maaaring hindi ito isang sorpresa. Maaaring ito ay humakbang sa isang bitag sa halip. Nang marinig iyon, napalingon sina Thea, Yaretzi, at Yusef. Nakita nila ang isang sinag ng sagradong radiation na bumaba mula sa kawalan. Naging James at Yani ito. Nang makita ni Thea si James, nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya parang bata na nagkamali, lumingon siya ng masama. Hindi napigilan ng Shell.net ang sarili na harapin siya. Ito ang Supreme Path Radiance. Ang bagong Supreme Path ay lumitaw. Tinitigan ni Yaretzi si James bago umatras ng ilang hakbang. Hinayla kanya self-content is on the knee. Ang kant. Ako, si Yaretzi Yoland, at ang aking anak, si Yusef Mavic, ay bumabati sa Path Holiness. Si Yusef, na hinayla para lumuhad sa lupa, ay nagtaas ng ulo, tulala. James, ikaw si James. Yusef, huwag kang bastos, sabi ni Yaretzi, idiniin ang ulo ni Yusef pababa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7453. Si James ay tumingin kay Yaretzi at Yusef na nakaluhod sa harap niya. Mabilis siyang humakbang at tinulungan silang makatayo. Kilala natin ang isa't isa. Hindi na kailangang maging magalang. Naintindihan mo ba talaga ang 49 na Taoism at nilalayon mo ang Supreme Path bago maging Panginoon ng Health Realm? Excited na tanong ni Yusef. Tapos, tumawa siya.
Congratulations! Ang Health Realm ay mapalad na mayroon ka. Yayakapin na sana ni Yusef si James nang pigilan siya ni Yaretzi. Yusef, paano ka naging bastos? Wala ka bang respeto? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na i-extend muna ni James ang kanyang mga braso at yakapin si Yusef. Nang makita iyon, natigilan si Yaretzi. Ilang sandali pa ay binitawan na ni James si Yusef at tinapik ito sa balikat. Hindi talaga bumuti ang lakas mo. Kailan mo ako matatalo? Nang marinig iyon, napakamot ng ulo si Yusef na medyo nahihiya. Ikaw na ang Panginoon ng Health Realm. Kahit gaano pa ako mag-improve, hindi ako ang magiging kapareha mo. Hindi ka katulad ng Yusef na kilala ko. Umiling si James. Hindi pinabulaanan ni Yusef. Sa halip, hinailan niya si Yaretzi at excited na pinakilala. James, ito ang aking ina. Bago pa man siya matapos magsalita ay yumuko si James kay Yaretzi. Greetings, Ms. Yaretzi. Narinig ko na kayo dati. Natigilan si Yaretzi. Flattered, she waves her hands. Path Holiness, hindi ito tama. Ako. Hindi ka ba napapagod na magsalita sa ganitong paraan? Pinutol ni James si Yaretzi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inalis ang sagradong ningning ng Supreme Path sa kanyang katawan, naging isang normal na divine being. Nang makita iyon, nakaramdam ng awkward si Yaretzi. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Yusef. Mas comfortable, hindi ba? Nakangiting tanong ni Yani. Ms. Yaretzi, pwede ka muna mag-chat. I would avenue something to discuss wife. Tapos, naglakad si James papunta kay Thea. Habang papalapit si James, mas lalong kinabahan si Thea. She was diffident. Nagkaroon siya ng urge na tumakas. Sige, subukan mong tumakas muli, sabi ni James. Itinigil ni Thea ang pagkilos ng pagtakbo palayo, ngunit nakatalikod pa rin siya kay James, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang makita ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nang ahas. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Hindi lang dahil pinatay niya ang kaluluwa ng Wait Arapat at pinalakas ang Lear Tribulation. May mas mahalaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7454. Not bad. Nagtaka ako kung bakit hindi kita maramdaman sa ilalim ng sagradong ningning ng Supreme Path. Nakaakbay ang mga braso ni James sa paligid ni Thea. Lumalabas na nilinang mo ang katawan ng homeroom at naabot mo ang kabuuan. Thea, you're insane. You've went too far. Are you planning to sell me off and gain a big sum of money that's hard to count? Hindi, mahinang sagot ni Thea. Pagkatapos, hinarap niya ang matalim na tingin ni James at nagmamadaling ibinaba muli ang ulo, na parang batang nahuling nagkakamali. Isa kang ina ng maraming anak. Bakit napakawalang muwang mo pa rin? Napatingin si James kay Thea. Ngayong patay na ang kaluluwa ng Wait Arapat dahil sa iyo, ikaw at. Iniisip pa rin ni Frona na itulak ako ng mas mataas. Nagpout si Thea at napatingin kay James, hindi makapagsalita. Mula nang magsimula kang magtanim, kanino ka natakot? Tinitigan ni James si Thea. You're bold and reckless. You're always scheming and making arrangements for me. Bakit ka nagbago pagkatapos pumunta sa Frona? Bakit mo ginawa ang lahat ng sinabi niya sa iyo? Itinaya mo pa ang iyong buhay upang ako ay maging Supreme Path. Hindi. Bumulong si Thea, tumanggi kang pagbutihin ang iyong sarili at gusto mo lamang ng kaligayahan, ngunit pinanghahawakan mo ang pag-asa ng lahat ng mga banal na nilalang sa Health Realm. Kung kikilos ka ayon sa iyong kagustuhan, hindi ka nila susumpin, ngunit ako ang magiging ugat ng mga kaguluhan. Ako ay magiging masamang tao na Sam-Iris sa pag-asa ng Health Realm. Nang marinig iyon, tumawa si James dahil sa galit. Hindi ko alam na nagtatago ka ng ganyang mga iniisip. Ikaw ay. Tama ako. Biglang parang confident si Thea. Alam mo ang tungkol sa kasaysayan. Dapat mong malaman kung gaano karaming mga kababaihan ang sinisi ang kanilang mga lalaki sa nakaraan. Nang mamatay ang Zeria Dynasty, hindi ba't sinisi ng lahat si Santhia Murray sa sakuna? Noong bumagsak ang dinastiyang Sana, hindi ba't sinisi ng lahat si Jayladay sa pagdadala ng kapahamakan sa mga tao? Nang mamatay si Western Zachia, hindi ba sinisisi ng lahat si Sarah Boyle na hindi ngumiti? Nang fet ni Webleri, sinisi ng lahat si Zakia sa pagiging masyadong maganda.
Kahit na tumanggi ang dinastiyang Tobros, sinisi ng lahat si Yali Ayartzi sa pagiging napakaganda. Sa tingin mo ba madali para sa mga babae ang mabuhay sa mundong ito? Hindi lang tayo nagdurusa sa regla, kailangan din nating manganak. Kailangan nating tulungan ang ating mga asawa na turuan ang mga anak. Kung ang babae ay maganda, ang bawat kilos niya ay itinuturing na pang-aakit. Baka sabihin pa ng mga tao na nagdadala siya ng kapahamakan dahil sa kanyang kagandahan. Tapos, lumapit si Thea kay James. Ngayon, hindi na tayo mortal. Kumakalat na ang lahat ng mundo na ginagawa mo ang lahat para hanapin ang iyong asawa, ngunit wala kang pakialam sa pagiging pinili. Ngayong nalalapit na ang Lear Tribulation, ang Health Realm ay may maraming affairs. Kung hindi kita hinihikayat na humakbang pasulong, sa tingin mo ba ay kwalipikado akong maging asawa? Kwalipikado ba akong maging asawa mo? Nagulat si James dahil doon. Wala siyang mahanap na dahilan para tumanggi. Oo, niloko ka namin ni Kylo Rose Supreme. Inikat ni Thea si James. Noong naapektuhan ka ng inner demon mo, gumawa kami ng plano. Kung maaari kong ipagsapalaran ang aking buhay at alisin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, maaari mong ilagay ang lahat at pumunta sa Wuya Temple. Maaari mong maunawaan ang 49 na Taoism at maging supreme path ng Health Realm. Privately, this matter is a white lie na ginawa ko para sa iyo. Publicly, it's my responsibility as your wife. Kahit ngayon, I don't regret anything I've done. Kahit na gusto mo akong hiwalayan, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Nang marinig iyon, natigilan si James. Tapos, tumawa siya. Kung matuwid ka, bakit ka naglilihim sa akin? Si Thea, na may tiwala sa sarili, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Nagpapakatanga ka at binabaliwala mo lang. Mapait na ngumiti si James at sinabing, sa tingin mo ba mahahanap mo ang Soremsia ng Wait Arapath gamit ang Geomantic Compass na ito? Kung ganoon lang kadali, matagal nang ginawa ni Frana. Bakit siya ang magpapagawa sa iyo? Higit sa lahat, sa tingin mo ba ay hindi may isip ni Wait Ara ang naisip mo? Tinitigan ni James si Thea. Maaaring naghihintay siya na dalhin mo ang dalawang kaluluwang espiritong sanggol at ang Geomantic Compass na ito para hanapin siya. Nang marinig iyon, nagangat ng ulo si Thea. Natigilan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7455. Ito ba ay isang bitag? At ito ba ay partikular na inayos ni Wait Ara? Napaisip si Thea. Ang hitsura ng Lear Soul Detection Compass ay sapat na upang maging sanhi ng isang buhay at kamatayang labanan sa Xanadu Realm, lalo pa ang Health Realm. Batay sa karakter at kasakiman ni Wait Ara, kahit na siya ay muling magkatawang tao, itatago niya ang gayong kayamanan o iimbak ito sa isang lugar na pinaniniwalaan niyang pinakaligtas. Paano ito mahahanap ng ganoon kadali? Ito ay sinasadya. Nang maisip iyon, kinilig si Thea. Tapos, tinitigan niya si James. Paano mo napansin? Matalim na tinignan ni James si Thea. Habang nasa likod ang mga kamay ay lumingon siya. Pareho tayong nakaranas ng malalakas na unos at maraming beses na tayong namatay, hindi mo ba napansin na parang tinutulak tayo ng kung anong kapangyarihan, na parang naayos na ang lahat? Mula sa sinaunang martial world hanggang celestial abode, mula sa mga eroplano hanggang sa Dark World, at pagkatapos ay sa Genesis Worlds at Zymergy, pati na rin sa Health Realm. Kahit na naintindihan ko na ang 49 na Taoism at naging Panginoon ng Supreme Path ng Health Realm, nararamdaman ko pa rin na may tumulak sa akin. Kinokontrol ako nito at lahat ng nasa paligid ko. Pagkatapos, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Para bang kaya nitong ipatawag at hulaan ang lahat, kasama ang ating mga damdamin, disposisyon, ugali, at mga iniisip. Nang marinig iyon, naramdaman ni Thea na tumayo ang kanyang balahibo. Tumingin siya kay James. Nakakatakot iyan. Walang ganoong kapangyarihan. Hindi iyon magagawa ni Wait Ara. Hindi rin magagawa iyon ng 9 Kylo Rose Gods. Maliban na lang kung sarili mong inner demon iyon. Tama iyan. Tumango si James. Akala ko iyon ang inner demon ko, kaya tinalikuran ko ang aking mga hangarin at pag-asa. Sumuko ako sa Supreme Path na pinapangarap ng bawat banal na nilalang. en.swavels.net. Tapos, tumingin si James kay Thea. Ngunit may isang pagnanais na hindi ko maaaring isuko. Ano ito?
Kinakabahang tanong ni Thea. Ikaw, binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James, ikaw lang ang makakaapekto sa akin. Nang humarap si Thea sa matalim na titig ni James, namula ang mga mata nito. Sa sumunod na segundo, umiyak siya at niyakap si James. Matapos marinig ang sinabi ni James, pakiramdam niya ay ginagamit siya bilang sandata. Nakakapuot, nakakainis, at nakonsensya siya. Siya rin ay minamanipula ng nakakatakot na kapangyarihang iyon. Naapektuhan nito ang kanyang asawa, ito ay isang bagay na dadalhin ang kanyang asawa na nakakaalam kung saan. Si James ay tuwid at mayabang. Hindi siya natakot sa harap ng anumang makapangyarihang mga kaaway. Kahit na sa harap ng kapalaran, naglakas loob siyang maghimagsik at patayin ang mga banal na nilalang. Ang mga kilos lang ni Thea ang tila nagdala sa kanya sa puntong tuluyan na siyang nawala sa sarili at unti-unting nawala ang kanyang kaligayahan. Sige, tinapik ni James ang likod ni Thea at inaliw siya, at least we have the ability to make our own decisions now. Maya-maya pa ay tumangala si Thea na lumuluha ang mga mata. May idea ka na ba? Tumawa si James at tumango. Mahirap hanapin ang kapangyarihan, ngunit hindi imposible. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7456. Nang marinig iyon, napaatras si Thea ng 2 hakbang. Nagmadali siyang nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Makikinig ako sa iyo. Hindi na ako kikilos ng walang ingat. Ngumiti si James at pinisil ang nose bridge ni Thea. Huwag pigilan ang iyong sarili at labanan kung sino ka. Kailangan mo lang makinig sa payo sa mga kritikal na sandali. Ano ang kailangan kong gawin? Hinawakan ni Thea ang braso ni James. Gusto kong malaman ngayon, kung sakaling may mali na naman akong gawin. Ngumiti si James at sinabing, ang unang hakbang ay bumalik sa pagiging iyong sarili at panoorin ang apoy. Natarante si Thea. Anong apoy? Ang apoy ng lahat ng mundo, sabi ni James, binibigkas ang bawat salita. Lalo na ang apoy ng ating mga kakilala at kaibigan. Pagkatapos, huminga ng malalim si James. Sana kayanin ng ating mga kakilala ang pagsubok sa apoy na ito at makapasa ang ating mga kaibigan. Subukan ang lahat ng kaharian. Tumigil na rin ba si James sa pagtitiwala sa kanyang mga kakilala at kaibigan? Unti-unting natahimik si Thea mula sa pagkagulat. Maging sina Jabari at Franciscus, na higit na iginagalang ni James, ay naging Sorremsias ni Xanthocus. Si Lila, na nagpakamatay para kay James, ay naging Yulia din. Ilang sikreto ang mayroon ang mga kakilala at kaibigan. At ilan sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Kung hindi sinamantala ni James ang pagkakataong ito para subukan sila, paano niya malalaman kung sino ang tunay na kaaway at sino ang tunay na kaibigan nang siya ay naging supremo na landas at malapit ng maging Diyos? Tapos, tumingin si Thea kay James. Kailangan ba nating baguhin ang ating hitsura at itago ang ating mga aura? Tumango si James. Bumaba tayo bilang mga hindi pamilyar na bystanders. Sa ganitong paraan, makikita natin ang tunay na apoy. Sana ang mga kaibigan natin ay nasa panig natin. Tumango si Thea bago sinabing, paano ang sanggol na ito at ang geomantic compass? Maaari mong panatilihin ang geomantic compass. Maaari mong ibigay sa akin ang sanggol, putol ni James kay Thea. Kailangan nating gawin ang kabaligtaran. Ikanaway ni Thea ang kanyang kamay, at nagpakita ang sanggol sa harap ni James. Ang sanggol ay nilamon ng sagradong ningning ng kataas-taasang landas. Agad siyang tinatakan. May isa pang mahalagang bagay sa panahon ng paglalakbay sa lahat ng mundo sa oras na ito. Patuloy ni James, kailangan nating hanapin ang path mirror na naiwan mo noong nakaraan. Kailangan natin ang path mirror para mahanap ang reincarnated na Sorremsia ni Wait Ara. Tapos, nag-wave ng kamay si James. Isang nakasisilaw na Genesis Supreme Path ang dumaan. Pagkatapos, lumitaw sina Yaretzi, Yusef, at Yani. Nang makita iyon, nagulat si Thea. Kailan sila pinalabas ni James? Hindi niya nakitang nagtakda siya ng April na soundproof barrier o iba pang porma sayon. Hindi kaya kapag naging Supreme Path na siya, magagawa niyang mawala at magpakita ng kahit sino nang walang nakakaalam. Ang mas ikinagulat ni Thea ay ang paglabas ni James ng isang sinag ng nakakasilaw na pinagmumulan ng landas patungo sa Yaretzi, Yusef, at Yani. Ang kanilang mga anyo ay agad na nagbago,
At ang kanilang mga aura ay iba sa dati. Si James ang tunay na Panginoon ng Health Realm. Magagawa niya ang Ashen Wish sa Health Realm. Walang mga bawal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7457. Sa Demon Region of the Genesis World, si James at ang iba pa ay lumitaw sa isang napakatarik na bangin na may ilang kislap ng amethyst gintong liwanag. Habang nakatingin sa mga bundok na nababalot ng ambon, nagtanong si James, "Darling, naaalala mo ba ang lugar na ito?" "Oo naman." Tumanggaw naman si Thea na may bagong itsura. "Pagkatapos muling magkatawang tao mula sa madilim na mundo, dito ako isinilang." Tinukso ni James, "Noon, nakapatay ka ng maraming nilalang mula sa Timaeus sect." Nang marinig iyon, nag-click si Thea sa kanyang dila. "Naaalala ko pa na may pumasok sa Timaeus sect at muntik nang ikasal ang Saintes." Nawalan ng masabi si James. "Anong nangyayari sa ibaba?" tanong ni Yaretzi. "Napakaraming nilalang." Tumingin sa ibaba si Yusef, na iba rin ang hitsura. Mayroon pa ring mga nilalang na lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Nang marinig iyon, tumingin sina James, Thea, at Yanni. Sa lambak sa ibaba, isang grupo ng mga nilalang na nakasuot ng itim na damit na may hawak na mahabang espada ay humarap sa isa pang grupo na nakasuot ng pulang damit. Hindi nila nais na dumaan ang sinuman. Mataas ang tensyon. Para silang mag-aaway. Halos lahat sila ay umabot na sa unang Zeklan rank. Ang ilan ay nasa second Zeklan rank. Ang pinuno ay nasa 5th Zeklan rank at nilinang ang Marcy Ice combat form. Nang makita iyon, kinurot ni Thea si James. "Mukhang malaki ang pagunlad ng iyong mga disipulo." Pinandilatan ni James si Thea at sinabing, "Parang hindi mo sila mga disipulo." "Oo naman," sabi ni Thea, "ang buong Genesis World ay binugbog mo hanggang sa igi na lang kanila." "Wala akong kinalaman dyan." Hindi nakaimik si James. Sa oras na ito, mula sa ibaba ng bangin, isang galit na dagandong ang tumunog. Ano ang napakahusay tungkol sa Doom Race? Ang Maxil sect ay ang direktang inapo ng Jade Mora Empire. Tumabi ka. Kung hindi, hindi kami magpipigil. Nang marinig iyon, nagalit ang grupong nakasuot ng pulang damit. "Camden, itigil mo na. Ang Maxil sect ay hindi makapangyarihan sa Jade Mora Empire, tama yan." Nang sundan ng Doom Race si Emperor Caden at pinatay si Ziel, "Wala ka nang makita kahit saan, sinusubukan mo bang ikumpara ang mga pundasyon? Hindi mo ba alam na ang Doom Race ay isa sa pinakamakapangyarihang karera sa Dark World? Kahit si Emperor Caden ay natatakot sa atin." "How walang hiya. Ang nagtatag ng Maxin sect ay si Maxin Caden. Hindi kami natatakot sa iyo." Pagkatapos ng lahat, ang aming tagapagtatag ay si Wyatt Dalibor. Ang iyong tagapagtatag ay mayroong pinili at kaliwang Grand Lord, ngunit ang lahi ng kapahamakan ay mayroong Celestial Sages at Skynet. Tigilan mo na ang pagpapanggap na lahat ng iyon. Kung matapang ka, mag-test tayo. Tingnan natin kung makapangyarihan ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7458. Sa isang iglap, nagsimulang sumigaw ang magkabilang panig sa isa't isa, nagtitipon at handang lumaban. Nang marinig ang gulo sa ibaba, napatingin si James kay Thea. Naging founder sina Maxine at Wyatt. Bawat isa ay nagtatag ng isang sekta at may kani-kanyang mga alagad. Hindi napigilan ni Thea na matawa. Napakaraming taon na ang lumipas sa Zymergy. Sa talento nila, halos umabot na sila sa Dailcon rank. Kailangan kong makita ito. Napakamot ng ulo si James. Kung naging founder sina Maxine at Wyatt, paano sina Taran, Cairo, Zavas, at Henrik? Anong rank dapat sila? Paano ang Truett, Zitlali, Rebella, Adair, Xantia, Lucille, at Wiley? Pabayaan na lang ang mga powerhouse na matagal nang sikat sa Genesis World, tulad ni Yegor, Diaz, Celestial Sages, Matanaya, ang mga sect leaders ng tatlong dakilang sekta. Tumigil ka. Para kang lamok na umuugong sa tenga ko. Tinulak ni Thea si James. Alam ng lahat na marami kang kaibigan. Nakakainis ka. Hindi tumanggi si James. Sa halip, binilang niya ang bilang ng mga kaibigan at kakilala niya sa Health Realm. Hindi niya natapos ang pagbilang sa mga ito. Kung hindi niya nais na ilagay ang mga ito sa isang pagsubok sa kritikal na sandali na ito,
hinihiling niya na ang sagradong ningning ay maaaring lamunin ang lahat ng mundo at gawing Diyos silang lahat. Sa ganitong paraan, maaari silang muling magsama sa lalong madaling panahon. Nag-aaway sila. Biglang tumawa si Yusef. Bumalik sa katinoan si James at tumingin sa ibaba. Ang dalawang grupo ng mga nilalang ay nag-aaway sa isa't isa. Sila ay maliksi. Gamit ang Marcy Ice combat form at ang kanilang supernatural powers, ipinakita nila ang kanilang kapangyarihan ng may matinding puwersa at kaseryosohan. Sa isang kisap mata, daan-daang nilalang mula sa magkabilang panig ang namatay. Libo-libo ang malubhang nasugatan. Ito ay trahedya. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa kawalan ang tunog ng dagandong ng dragon. Agad na tumigil ang dalawang grupo sa pakikipaglaban at takot na tumingin sa kawalan. Sa isang iglap, libo-libong gintong dragon ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon sa kawalan. Dumating sila sa porma sayon na parang tinatakpan nila ang langit, puno ng murderous energy. Kasunod ng ilang dagandong, libo-libong amethyst gold dragon ang dumaong. Agad na naghiwa-hiwalay ang dalawang grupo dahil sa takot. Sa pagtingin sa libo-libong gintong dragon, napagtanto nila na ang bawat dragon ay mayroong Dragon Knight na nakasuot. Ang pinuno ay nakasakay sa isang lilang dragon. Ang kanyang puting baluti ay kapansin-pansin. Who dare you fight sa lugar kung saan ipinanganak ang mga nilalang? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kasunod ng isang galit na dagandong, ang nilalang sa purple dragon ay dumaong sa gitna ng magkabilang panig. Habang kumalat ang alon ng enerhiya, ang mga nakaligtas mula sa magkabilang partido ay natangay at bumagsak sa lupa. Turned mukhang cool. Napangiti si Yusef. Hindi ko inaasahan na ang lahat ng mundo ay magiging kawili-wili. Mas magaling sila kaysa sa naglalakohan natin, sabi ni Yanni. James Caden, parang ang mga nilalang na pinalaki mo ay may ugali mo. Astig. Napailing si James na may mapait na ngiti. Hindi niya alam kung sino ang mga grupong ito ng mga taong nagpapamalas. Anong sinabi mo kanina? Pakiulit. Biglang may narinig na boses mula sa likuran ni James. Napuno ito ng mamamatay na enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7459. Si James at ang iba pa ay lumingon at nakita ang isang matangkad, matipunong lalaki na dilat ang mga mata sa galit, napapaligiran ng malakas na Marcy Ice power. Sa likod niya ay may ilang nilalang, lahat ay naglalabas ng mamamatay tao na enerhiya, na para bang si James at ang iba pa ay nakagawa ng mabigat na kasalanan. Nagulat ang ilang mga banal na nilalang na kasama ni James. Ikaw, tinuro ng matipunong lalaki si Yanni. How dare you disrespect our God? How can you call him by his name? Umungol siya at itinulak ang isang kamao gamit ang Marcy Ice power. Ang kapangyarihan ay napalitan ng isang tigre na tumakbo patungo kay Yanni, ngunit ang tigre ay agad na hinigop ng kalasag ni Yanni at tuluyang nawala. Nang makita ito, ang galit na matipunong lalaki ay namangha, at ang mga nilalang sa likuran niya ay natigilan. Hindi ko alam na ang second Marcy Ice combat form ay maaaring gamitin sa ganitong paraan, bulalas ni Yanni. How dare you laugh sa aking kapangyarihan? Ang matipunong lalaki ay naglabas ng matinding Marcy Ice power at humakbang para suntukin muli si Yanni. Hindi umiwas si Yanni. Sa halip, pinagmasdan niya ang kanyang kamao. May tunog, ngunit hindi nasaktan si Yanni. Ang matipunong lalaki ay natangay ng kalasag ni Yanni. Gayunpaman, hindi inaasahan ni James at ng iba pa ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na mahuli ang matipunong lalaki bago siya bumagsak sa lupa. Ang matipunong lalaki ay umubo ng isang subo ng dugo at nagmura, galit na galit, habang siya ay muling sumugod kay Yanni. Johnny, tumigil ka. Ang boses ay nagpahinto sa matipunong lalaki, si Johnny Hunt, sa kanyang mga truck. Naghiwalay ang mga nilalang sa likuran sa dalawang grupo, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may hawak na pamaypay. Malakas ang aura ng nilalang at gwapo, nanginginig ang itim na buhok sa kabila ng kawalan ng hangin. Nakatitig siya. Nang makita ang lalaking ito, natigilan sina Thea at James. Kamukha niya. Mahinang ungol ni Thea. Sinulyapan siya ni James bago ngumiti. Sino ang kamukha niya? Natarante si Yaretzi. Napatitig si Thea sa lalaki. Isang malapit na kaibigan. Habang naglalakad ang lalaki, binawi ni Johnny ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya, ibinaba ang kanyang ulo sa takot.
Hindi ka ba lalayo? Sigaw ng lalaki. Noon lamang umatras si Johnny sa grupo ng mga nilalang. Ngumiti ang lalaki at binati si Yanni. I'm sorry sa nangyari. Patawarin mo kami. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng Skynet. Tumawa si Yanni. Kalimutan mo na. Gusto ko lang malaman kung paano kita nasaktan. Hindi mo kami sinaktan. It's blasphemy against our God and belief. Biglang nagsalita ang magandang babaeng naka-white robe na nakahuli kay Johnny. Ang iyong Diyos at paniniwala. Natigilan si Yanni. Tapos, tumingin siya kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7460. Sa isang iglap, naunawaan ni James ang nangyayari. Tinawag ni Yanni si James sa kanyang pangalan ilang sandali ang nakalipas at narinig siya ng grupong ito ng mga nilalang. Si James ay kilala sa buong mundo bilang ang Mortal Emperor na nagmula sa mga kapalaran ng mga nilalang. Sa mga nilalang, si James ay hindi lamang kanilang Diyos kundi pati na rin ang kanilang paniniwala at bawal. Tris Sai, step down, pinandilatan ng lalaki ang magandang babaeng nakasuot ng puting roba, si Tris Sai Sierra. Pagkatapos, tinanong niya si Yanni, hindi ka mula sa Genesis World, hindi ba? Mapait na ngumiti si Yanni at sinabing, taga rito ako dati, pero matagal na. Kababalik ko lang. No wonder, seryosong sabi ng lalaki. Ngayon ka lang nagbanggit ng pangalan. Maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang may Kaden bilang iyong apelyido? Nang marinig iyon, lumingon si Yanni kay James. Nang magsasalita na sana siya, humakbang si James. Akin na. Hiniling ng lalaki kay James na baybayin ang kanyang apelyido. Nang gawin ni James, natigilan ang lalaki. Agad siyang yumoko kay James. Isang Metro Jaime Sadler, ang iyong master ng Skynet. Binabati kita. Kasunod ng kanyang pagkilos ay agad na lumuhad at ibinaba ang mga ulo ng grupo ng mga nilalang sa kanyang likuran kabilang sina Johnny at Tris Sai. Lubos silang gumagalang. Nang makita iyon, natigilan si James at ang iba pa. Ang salitang Kaden ay maaaring mag-apoy ng ganoong epekto. Ano ang nangyayari? Jaime Sadler. Ang pangalan na ito ay medyo kawili-wili. Nakangiting tumingin si Thea kay Jaime. Bakit magalang ang pakikitungo mo kay James? Itinuwid ni Jaime ang kanyang likod at seryosong sinabi, ang apelyido na Kaden ay ang pinakamarangal na apelyido sa Jade Mora Empire. Alam ng lahat ang tungkol dito. Ito ay iginagalang ng lahat. Gaano man kataas ang katayuan ng isang tao sa lahat ng mundo o gaano kalakas ang isang tao, dapat yumoko ang isang tao sa harap ng isang nilalang na Kaden ang apelyido. Nang marinig iyon, makahulugang tumango si Thea. Then, she pinched James and said through gritted teeth, mukhang pinalawak ng mga kaibigan mo ang imperyo mo. Hindi lamang ang imperyo ay nakahihigit sa lahat ng mundo, ngunit maging ang iyong apelyido ay nakahihigit. Ito ay isang bagay na kahit na sina Xanthopos at Wait Ara ay hindi kailanman nagawa. Ramdam ang kirot ng kanyang baywang, tiniis ito ni James at naaawa siyang sinabing, matagal na rin noong hindi ako nakabalik. Hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa nila. Tugon ni Thea, ang iyong apelyido ay higit na mataas sa lahat ng mundo ngayon. Nagtataka ako kung gaano sinasamba ang ating mga anak. Mga bastos sila. Tama, nagmamadaling sagot ni James. Kapag nakita natin sila, dapat natin silang imbestigahan at parusahan. Hindi ba sila nagdadala ng puot sa apelyido? Hindi ba ito mas walang kahihiyan at kasuklam-suklam kaysa sa Wait Ara at Xanthopos? Saka lang binitawan ni Thea si James. Tapos, tumingin si James kay Jaime. Who the hell made this rule? Why is it superior to have Kaden as the last? Please watch your name. This is words, putol ni Jaime kay James. Ito ay isang desisyon na ginawa ng lahat ng nilalang. Walang nagtakda ng panuntunang ito. Ito ay hindi na bagay ng isang tao sa pagkamit ng Taoism at pag-akyat sa langit. Sa halip, ito ay isang bagay ng isang tao na nakakamit ng Taoism at ang apelyido na umaakyat sa langit. Paano naisip ng mga nilalang ang ganoong bagay? Hindi ba nila alam na kahit sambahin nila ang mga may apelyidong Kaden, kailangan pa rin nila ng lakas at talino para maabot ang Dailcon rank? Ito ay dapat na isa pang sabuatan upang purihin ang mga may Kaden bilang apelyido at patayin sila. Kung ang mga nilalang ay sumamba sa apelyido ng labis, ang puot na iguguhit sa huli ay magiging pinakamalaki. Sa huli, ang isa ay ang pinakamahirap na babagsak.
Ang pagsasabuatan ay maaaring magmula sa loob ng Jade Mora Empire. Maaaring isa rin ito sa mga masasamang pandaraya ng Wait Ares Soremsia. Nang maisip iyon, kumunat ang noo ni James at nagtanong, Mr. Jaime, matagal na simula noong bumalik tayo sa Genesis World. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kasalukuyang sitwasyon dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7461. Nag-alinlangan si Jaime, sa kanilingan si James at ang grupo niya. Sa kabila ng kanyang antas ng paglilinang, hindi niya matukoy ang base at lakas ng kanilang paglilinang, na labis na ikinagulat niya at nagpalalim sa kanyang paggalang. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon ng Genesis World. Sa asensya, muling pinagsama ni James ang Tai Chi World, muling hinubog ang napakaraming kaharian, at nabuo ang spiritual providence, na nagpapahintulot sa napakaraming kaharian na umiral ng nakapag-iisa sa labas ng Zymergy. Ang napakalaking tagumpay na ito ay ginawa siyang iginagalang at sinamba ng lahat ng nilalang sa napakaraming kaharian. Dahil dito, ang Imperyong Jade Mora na itinatag ni James ang namuno sa buong napakaraming kaharian, na naging tunay na core na namamahala sa kanila bilang kahalili niya. Ang pangunahing pamumuno ng Jade Mora Empire ay binubuo ni Truett, ang Grand Steward, at Rebella, ang Vice Grand Steward. Pinangasiwaan nila ang 13 hari ng labanan ng Imperial at 32 marshal ng Imperial, bawat isa ay may pananagutan sa iba't ibang mga gawain sa iba't ibang mga kaharian. Tungkol naman sa Tai Chi World, dating Genesis World, ito ay nahahati sa 81 Genesis Worlds. Ang bawat Genesis World ay pinamamahalaan ng isang imperial na tagapag-alaga na responsable para sa pangangasiwa sa lahat ng mga paksayon at sekta ng Orthodox sa loob ng kani-kanilang mga mundo. Para sa mga kaharian sa labas ng Tai Chi World, ang mga imperial na makalangit na landas ay ipinadala upang pangasiwaan ang mga ito, na mahalagang nagsisilbing mga opisyal ng hangganan. Ang Great Historial Land ay nagsilbing pinakamakapangyarihang puwersa ng Jade Mora Empire, isang misteryosong santuwaryo na humadlang sa napakaraming kaharian. Bawat tatlong entrepok, tanging ang mga pumasa sa mahigpit na mga seleksyon ang maaaring makapasok sa dakilang lupang pangkasaysayan upang hanapin ang tugatog ng landas. Ito ay kilala bilang ang worth sa loob ng napakaraming kaharian. Kaya, pinalitan ng dakilang lupang pangkasaysayan ang Zymergy bilang ang pinakanasim na banal na lupain para sa paghahanap ng landas sa gitna ng mga nilalang sa napakaraming kaharian. Sa kasalukuyan, ang worth selection, na gaganapin sa bawat tatlong entrepok, ay nagsimula na sa wakas. Ang grupo ng mga nilalang na pumapasok sa Demon Region sa ibaba ay mga henyo mula sa iba't ibang kaharian na nakikilahok sa pagpili. Matapos marinig ang salaysay ni Jaime, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni James. Sa kabila ng mga pagbabago, ang Jade Mora Empire sa ilalim ng pamumuno ni Truett at Rebella ay hindi lumihis ng malaki. Sumunod pa rin ito sa mekanismo ng pagpili na una niyang itinakda para sa kanila. Ang mga maliliit na pagkakaiba na hindi nagsasangkot ng mga pangunahing prinsipyo ay hindi nararapat na alalahanin. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, ngumiti si James kay Jaime. So, nandito ka para sumali din sa worth selection. Tumanggaw si Jaime at bumantong hininga, ang hirap. Napakaraming eksperto at sumisikat na bituin sa napakaraming kaharian ngayon. Matindi ang kompetisyon. Pangatlong beses ko na ito sa pagpili. Sana makapasa ako this time. Gulat na napatingin si Thea kay Jaime. Ikaw ang young master ng Skynet. Ibig mo bang sabihin ay walang paraan ang Skynet para makapasok sa Great Historial Land? Oo, nakangiting sabi ni James. Wala bang lugar ang Skynet sa Jade Mora Empire? Sa mga salitang ito, nagsalubong ang kilay ni Jaime. Huwag mong maliitin ang Skynet, isang magandang babae na nakasuot ng puting roba ang humakbang pasulong at pinagalitan. Ang ama ng ating young master ay ang Grand Steward ng Jade Mora Empire. Ang kanyang mga lolo't lola ay parehong nagtatanim sa Great Historial Land. Ang Skynet ay pinagkalooban ng numero 1 sect status ni Emperor Caden, na inilagay ito sa pantay na katayuan sa Jade Mora Empire sa mga tuntunin ng katayuan. How could, Trisai, you're being disrespectful, saway ni Jaime na may matigas na mukha. Ang babaeng nagngangalang Trisai ay agad na natikom ang kanyang bibig,
kahit na mukha pa rin itong naghahaman kay James at Thea. Sa puntong ito, ngumiti si Jaime at sinabi kina James at Thea, "Dear seniors, although I'm not very talented, I don't rely on Skynet or my family's influence to participate in the worth selection." At saka, pinagbabawalan ako ng mga magulang ko na humingi ng tulong sa kanila. Naiintindihan ko ito ng husto. Mahirap ang pagpili, ngunit naniniwala akong makakapasa ako sa aking paghahanda at lakas sa pagkakataong ito. Gaya ng inaasahan sa anak ni na Truett at Zitlali, mayroon nga siyang espiritu. Tumingin si James kay Jaime at tumango, nakangiti. "Kung ayaw mo, gusto naming panoorin ang worth selection." Tanong ni Thea Com, "Magagawa mo ba iyon, young master?" Ang hiling na ito ay medyo matapang, dahil ito ang kanilang unang pagkikita at sila ay mga estranghero. Nang makitang nag-aalinlangan si Jaime, napatingin si James kay Thea. "Huwag mo siyang problemayan. Ang worth selection ay dapat may mga panuntunan nito. Ang lahat ay dumaan sa proseso ng pagpili. Hindi tayo basta-basta makialam." "Hindi iyon ang ibig kong sabihin," sabi ni Jaime, na mukhang problemado. "Mga nakatatanda, hindi ko makita ang iyong base at lakas ng paglilinang, ibig sabihin ay napakalakas mo. Kung sasali ka sa pagpili, maaaring tapusin nito ang maraming pagbabago ng nilalang." Nang marinig ito, tumawa si James at tinapik ang kanyang noo. "Hindi namin nilinaw ang sarili namin. Gusto lang naming mag-observe, hindi makisali." "Oo." Mabilis na tumango si Thea. "Curious lang kami at gusto naming manood." Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang kanina pa naguguluhang si Jaime. "TF, it's just to observe, madali lang yun. Maaari kang pumasok sa amin kung ayaw mo. Dapat mong malaman na ang mga nilalang na nakikilahok sa selection na ito ay ang tunay na kapangyarihan ng napakaraming kaharian. Isa itong panoorin." After hearing this, James and Thea exchange a knowing smile. Ang pagsusuri sa paggawi ng kanilang mga kapatid ay makikita sa kung paano sila pumili ng mga talento at pinangangasiwaan ang mga bagay. Ang tinatawag na worth selection na ito ay isang perpektong pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7462. Within the Yin's Void in the Dark World, isang kahangahangang bulwagan na nababalutan ng mga ulap ang nakatayong marilag sa itaas ng mga bundok. Sa loob, maraming martial expert ang nagtipon. Kung nandoon si James, nagulat siya. Ang mga eksperto na nagtipon doon ay ang lahat ng kanyang mga mortal na kaaway mula sa Genesis World. Kabilang sa kanila si Gladwin mula sa Timaeus Sect, at ang matagal nang nawala na Peak Master ng Mount Elixir, si Zered. Naroon din ang mga nakaligtas na matatanda mula sa iba't ibang sekta tulad ng Javerai Sect at Yakiz Sect. Ang pinakakapansin-pansin, maging ang gobernador ng Yang at ang apat na simbolo, na tinatakan ni James sa Ying World, ay naroon. Sa pinakamataas na punto ng bulwagan, isang gwapong lalaki na nakasuot ng snow white robe na may umaagos na buhok ang nakaupo sa isang gintong trono na nagliliwanag ng nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakasara, at ang kanyang katawan ay nababalot ng nagniningning na purple gold aura, nakahawig ng isang banal na nilalang. Ang taong ito ay walang iba kundi si Lord Goyo, ang pinuno ng Five Path Emperors, na tumakas mula sa 49 na langit at kalaunan ay nagtago sa napakaraming kaharian. Sa 49th Heaven, halos hindi siya magagapi tulad ni James at dalawang Xanadu Divine Beings. Ngayon, walang kahirap-hirap siyang nang ibabaw sa napakaraming kaharian. Gamit ang kanyang supernatural powers, binalot niya ang Yin's Void sa Waltraud Power, sinira ang spiritual providence na itinakda ni James at ihiwalay ang Yin's Void mula sa providence. Sa panahon ng kapigatian, ang mga top-tier na powerhouse ng Yin's Void, Hador at Zavecha Dragon, ay nasawi habang pinoprotektahan si Lucille, na humantong sa kawalan ng laman na nasa ilalim ng kontrol ni Lord Goyo. Gamit ang pundasyong ito, una niyang binuksan ang selyadong gobernador ng Yang at pagkatapos ay inutusan siyang tipunin ang lahat ng mga lumang kaaway ni James, na nagresulta sa kasalukuyang pagpupulong. Sa ilalim ng gabay at suporta ni Lord Goyo, ang mga powerhouse sa hall ay umabot man lang sa Xerxo-Declan rank. Ang mga talento tulad ng gobernador ng Yang, ang apat na simbolo, Gladwin, at Zered ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Declan Mahayana rank. Sa napakaraming kaharian,
kung saan karamihan ay nasa Zeklan rank pagkatapos pagsamahin ang kanilang lakas, sino man sa kanila ay maaaring mangibabaw. Lord Goyo, nagsimula na ang worth selection sa Jade Mora Empire, magalang na iniulat ng gobernador ng Yang, gaya ng dati, lahat ng mga elite ng napakaraming kaharian ay magtitipon sa Demon Region, at ang iba't ibang mga Panginoon ng Jade Mora Empire ay magtatagpo sa Forlat Land. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para makawala sa Yin's Void at makontrol ang napakaraming kaharian. Ang mga powerhouse sa bulwagan ay halatang nasa sabik. Sa Yin's Void, nagsanay sila sa ilalim ng Waltraud Power, ang kanilang cultivation base sa N ay mabilis, ngunit bihira silang magkaroon ng pagkakataon na lumabas. Ang pag-asam na maisakatuparan ang kanilang plano para sakupin ang kontrol ay nagpuno sa kanila ng pag-asa. Dahan-daang binuksan ni Lord Goyo ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang mga powerhouse, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Mayroon bang balita tungkol sa pagbabalik ni James sa napakaraming kaharian? Namula ang mukha ni Gladwin sa tanong nito. Ang bigla niyang tanong ay nagdulot ng nakakabinging katahimikan sa bulwagan. Ang pangalang James ay isang bangungot para sa lahat ng naroroon, na pumukaw sa alinman sa nagngangalit na mga ngipin o nanginginig na takot. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, humakbang si Gladwin at sumagot, Panginoon Goyo, wala kaming natanggap na balita tungkol sa pagbabalik ni James sa napakaraming kaharian. Paano si Taiyi at Emperor Tapia? Kumunat ang noo ni Lord Goyo. May mga Diyos ba na biglang bumalik mula sa Zymergy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7463. Damn it, sinong makakaalam? Ang buong napakaraming kaharian ay nasa ilalim ng dominasyon ng Jade Mora Empire, na napapaligiran ng isang makapal na espiritual na providence na may Zymergy, na ginagawang imposible para sa mga ordinaryong Diyos na makalusot. Ang tanging pasukan ay sa Great Historial Land, na naging bawal na lugar sa napakaraming kaharian. Ito ay binabantayan ng mga loyalista ni James, at maging ang mga pangunahing miyembro ng Jade Mora Empire ay nahihirapang makapasok. Paanong malalaman ang labas ng mundo? Itinaas ni Lord Goyo ang kanyang ulo at sinabi, naglakas loob kang abalahin ang aking paglilinang nang hindi nililinaw kahit ito. Takot na takot si Gladwin at agad na lumuhad. Lord Goyo, wala kaming nakitang mga Diyos mula kay Zymergy na lumilitaw sa napakaraming kaharian, kaya, Panginoon Goyo, yumuko ang gobernador ng Yang at sinabi, sa ating kasalukuyang lakas, si James ay lubos na matatalo kahit na siya ay bumalik. Lumingon si Lord Goyo, tinitingnan ang gobernador ng Yang na parang tulala. Gayunpaman, ang gobernador ng Yang ay patuloy na nasa sabik na kumuha ng kredito. Salamat sa aming walang humpay na pagsisikap at sa iyong Waltraud Power, nakagawa na kami ngayon ng napakalakas na puwersa na may kakayahang magwalas sa napakaraming kaharian. Mayroon kaming 3 powerhouse sa tuktok ng Soma Declan Rank, 29 sa Soma Declan Rank, 55 sa Yetro Declan Rank, at 82 sa Xerxo Declan Rank. Bukod pa rito, mayroon tayong mahigit 1,000 powerhouse sa tuktok ng 9th Zeklan Rank. Nakabuo din tayo ng Elite Assault Force na may 80,000 Zeklan Rank powerhouses, lahat ay nasa 2nd Zeklan Rank man lang. Kasabay nito, maingat nating sinanay ang isang hukbo ng 3 milyong quasi Declan Rank powerhouses. Tama na, naputol ang pasensya ni Lord Goyo. Hindi na niya matiis na makinig. Parang lahat ng nasasakupan niya ay naninirahan sa ilalim ng bato, pero hindi. Sa 49th Heaven, personal niyang nakalaban si James at alam na alam niya kung gaano katikat ang lakas ni James. Hindi mahalaga kung ipinaglaban niya ang kanyang sarili. Ang sino mang pinagkakatiwala ang subordinate na ipinadala niya pabalik sa napakaraming kaharian ay madaling lipulin ang Yang na tinatawag na elite forces at powerhouses. Gayunpaman, sapat na ang mga kanya na campaign na ito upang masubukan kung nakabalik na si James. Kung tutuusin, talagang hindi matatalo si Lord Goyo kung hindi babalik si James. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, mahinang bumantong hininga si Lord Goyo, makinig ka sa utos ko. Sabay-sabay na lumuhad ang lahat ng powerhouse sa hall. Para sa ekspedisyong ito, pumili ng 30 hanggang 80 disipulo na may cultivation na mas mababa sa 7th Zeklan rank. Sila ay dapat na napakatalino at pambihira. Pangungunahan sila ni Zered. Itago ang kanilang mga anyo at itago ang kanilang mga aura. Dapat silang lumahok sa worth selection.
Ang mga powerhouse ay natigilan. Inaasahan nila ang isang mas makabuluhang utos mula kay Lord Goyo ngunit napagtanto nilang wala ng karagdagang pagtuturo pagkatapos ng mahabang paghihintay. Maya-maya, tumangala si Gladwin at nagtanong, Lord Goyo, yun lang ba? Isagawa mo ang utos. Ikanaway ni Lord Goyo ang kanyang kamay, binalot sila ng kulay lila gintong liwanag at winalis silang lahat sa bulwagan nang hindi sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Ang gobernador ng Yang, na nakatayo sa tabi ni Lord Goyo, ay saglit na natigilan sa biglang walang laman na bulwagan. Lord Goyo, ito. Pakiramdam mo ba ay hindi ka nasisiyahan? Sinulyapan ni Lord Goyo ang gobernador ng Yang. Nais mo bang itapon ang lahat ng mga pundasyon na itinayo natin sa isang nawala? Sinusubukang sakupin ang kontrol sa napakaraming kaharian sa magdamag at ganap na sirain ang Jade Mora Empire. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7464. Ang mukha ng gobernador Yang ay kumaibat habang pinagmamasdan si Lord Goyo na dahan-daang tumayo. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang magsasalita ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan. Alam kong mayroon kang malalim na galit kay James, sabi ni Lord Goyo, dahan-daang bumaba sa hagdan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Marahil ay may sama ng loob sa isang ninakaw na asawa. Naikuyom ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kamao at nagmamadaling sumunod. Lord Goyo, hindi po ito personal na paghihiganti. Kaya lang, si James ay masyadong mapot. Siya ay lubos na masama at napakasama. Sige, naiintindihan ko, putol ni Lord Goyo, huminto upang tumingin muli sa kanya. Naiintindihan mo ba talaga siya? Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Ako, nag-alinlangan ang gobernador ng Yang. He's just a lowly mortal. Gaano man kalakas, hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Nang marinig ito, nagpakawala ng nakakatakot na tawa si Lord Goyo at nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Minsan, pareho ang iniisip niya sa gobernador ng Yang. Ang isang mortal, anuman ang mga pagtatagpo o maging ang pinili, ay maaari lamang maging napakalakas. Ang pananaw na ito ay karaniwan sa mga nilalang na outside, na madalas na minamaliit ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Gayunpaman, hanggang sa natalo siya ni James ay talagang napagtanto niya kung gaano katawa-tawa at katangahan ang kanyang pagmamataas at pagtatangi. Bilang isang outside na nilalang, mababa ang tingin niya sa mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian, ngunit hindi niya kailanman maliitin ang isang mortal. Bagamat ang mga mortal ay isa sa mga uri ng buhay na nilalang na nilikha ng historical Taoism ng Waite Arapath, sila ay historical beings at itinuturing na mas mataas sa lahat ng iba pang mga nilalang sa napakaraming kaharian. Ang kanilang karunungan, kaalaman, kamalayan, at katatagan ay higit na nalampasan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian, maging ang mga nilalang na outside. Maaaring hindi sila lumikha ng Taoism, ngunit maaari silang matuto, gayahin, maunawaan, at kalaunan ay bumuo ng kanilang sariling kompletong mga sistema. Ito ay isang bagay na hinding-hindi makakamit ng mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian, na ipinanganak bilang mga hayop at insekto. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, dahan-daang itinaas ni Lord Goyo ang kanyang ulo. Yang Governor, ikaw ang aking malapit na katiwala, kaya dapat kitang babalaan na huwag maliitin si James. Siya ay isang taong hindi mo inaasahan na mapapantayan. Ang mukha ng gobernador ng Yang ay kumikislap na may kislap na pagsuwi sa kanyang mga mata, ngunit iniyuko pa rin niya ang kanyang ulo bilang pagkilala. Ang pinakamahalagang gawain natin ngayon ay hindi ang sakupin ang napakaraming kaharian kundi ang pagsubaybay sa kanila, dahan-daang sabi ni Lord Goyo. Kapag dumating ang Lear Blessing at ang Sorim Sia ng Waite Arapath ay muling nagkatawang tao at bumalik sa path na muling nagkatawang tao at bumalik sa landas, iyon ang magiging simula ng ating kaluwalhatian. Nilinggan niya ang gobernador ng Yang. Bagaman ikaw ang huling lumabas sa mga outside beings, maaari mo pa ring makuha ang titulo ng Supreme Being sa pamamagitan ng paglilingkod sa Lear Blessing. Sa katayuan at kapangyarihan, ano ang mahalaga sa isang gobernador lamang ng Yin? Maaari mong hintayin ang lahat ng mga diyosa ng Health Realm na maghintay na mag-dual cultivate kasama mo. Nang marinig ito, ang mukha ng gobernador ng Yang ay lumiwanag sa pananabik, at siya ay nagmamadaling lumuhad upang yumuko. Salamat sa iyong paggabay, Lord Goyo.
Tiningnan siya ni Lord Goyo na may kakaibang ngiti at tinulungan siyang tumayo. Nananatili ang iyong pagkakakilanlan bilang gobernador ng Yang. Hawak mo pa rin ang ganap na kapangyarihan at supernatural powers sa napakaraming kaharian. Ngayon, may lihim akong misyon para sa iyo. Maglakas loob ka bang tanggapin ito? Nanlaki ang mga mata ng gobernador ng Yang. Ibigay mo ang iyong mga utos, Lord Goyo. Nakangiting tumango si Lord Goyo at sinabing dahan-dahan, gusto kong baguhin mo ang iyong hitsura, pumunta sa Forlat Land ng Jade Mora Empire, at pumasok sa Great Historial Land para mangalap ng impormasyon. Natigilan ang gobernador ng Yang. Kilala ako ni Lord Goyo, Truett, Zitlali, at M. Rebella at pamilyar sa aura ko. Hindi ko maitago sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7465. Bukod dito, ang dakilang makasaysayang lupain ay puno ng marami sa mga dati kong kakilala. Mayroon silang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Bago matapos ang gobernador ng Yang, iniunat ni Lord Goyo ang kanyang kamay, na nagpapakita ng isang banal at nagniningning na espiritual na perlas. Kumunat ang noo ng gobernador ng Yang. Ano ito? Ito ay isang pinakamataas na kayamanan na kilala bilang Wuya Pearl, sagot ni Lord Goyo. Lunukan mo ito, at ganap kang magbabago sa ibang tao. Kahit si James o ang Kyloros Gods ay hindi ka makilala. Napabuntong hininga ang gobernador ng Yang, napalunok ng husto habang nakatitig sa perlas sa kamay ni Lord Goyo. Ang ibig sabihin ba ng paglunok sa perlas na ito ay hindi na ako magiging gobernador ng Yang, hindi na ganito ang hitsura. Nakangiting tumango si Lord Goyo. Magpaalam ka sa lahat ng bagay tungkol sa iyong kasalukuyang sarili, na pananatilihin lamang ang iyong puso, kaluluwa, at mga alaala. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang gobernador ng Yang ay kinakabahang nagtanong, at pagkatapos. Maaari ka nitong iangat sa Declan Mahayana rank, putol ni Lord Goyo. Tinatanggap mo ba? Nanlaki ang mga mata ng gobernador ng Yang sa kasakiman nang hinawakan niya ang perlas at agad itong nilunok. Sa sumunod na segundo, bumalot sa kanya ang itim at puting gas, at bumagsak siya sa lupa, namimilipit sa sobrang sakit. Sa panunood nito, huminga ng malalim si Lord Goyo. Upang makamit ang iyong mga layunin, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Mula ngayon, ikaw ay magiging ibang tao. Habang ang gobernador ng Yang ay sumisigaw at nagpupumiglas sa matinding paghihirap, ang itim at puting liwanag ay kinain siya, na bumubuo ng isang napakalaking gas na lumutang sa kawalan ng bulwagan. Huminga ng malalim si Lord Goyo at dahan-daang lumingon. James, ikaw talaga ang una sa Greater Realms na nagtulak sa akin sa ganitong lawak. Dahil ang digmaang ito ay umabot na sa pinakamahalagang punto nito, naniniwala ako na babalik ka sa napakaraming kaharian upang hanapin ako. Pagdating ng oras na iyon, may ihahanda akong malaking regalo para sa iyo na hindi mo inaasahan. Dahil doon, bigla niyang inabot ang kanyang kamay, na nagpadala ng hindi mabilang na mga agos ng Waltroud power patungo sa gas kung saan naroon ang gobernador ng Yang. Sa gitna ng pambobomba ng kapangyarihan, ang mga hiyawan ng gobernador ng Yang ay lalong tumindi hanggang sa tuluyang naglaho. Break! Mahinang utos ni Lord Goyo. Sumabog ang gas, na nagpakita ng isang phantom figure na agad na nahulog sa lupa. Magiging James Caden ka, sabi ni Lord Goyo. Ang peras na iyong nilunok ay naglalaman ng lahat tungkol sa kanya, na nagpapahintulot sa iyo na gayahin siya ng perpekto. Kailangan mong linangin sandali, pagkatapos ay bumalik ka agad sa Jade Mora Empire bilang James Caden, namumuno sa napakaraming kaharian sa ilalim ng aking lihim na utos. Tandaan, kung magpakita ka ng anumang tanda ng pagkakanulo, gagawin kitang sirain ang sarili, tinitiyak na hindi ka na muling magkakatawang tao. Agad na lumuhad at yumoko ang Phantom Yang Governor. Sige, ngayon na, sabi ni Lord Goyo na may kasamang masasamang tawa. Isa lang ang entrepop mo. Ang multo ay bumangon, naging isang kislap ng purple gold sword light, at naglaho. James Caden, magsisimula na ngayon ang ating laban para sa napakaraming kaharian. Ang mga mata ni Lord Goyo ay kumikinang sa matinding determinasyon habang nakatingin sa labas ng bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7466.
The Worth Selection na inorganisa ng Jade Mora Empire ay isang napakaseremonyong kaganapan. Sa sandaling ito, isang napakalaking transparent na pormasayon na napapalibutan ng 10,000 mga pormasayon ng panunood ang nag-hover sa kawalan ng Demon Region. Ang mga ito ay ikinategorya ayon sa mga antas ng paanyaya, karaniwan, marangal, Kat-Anji Tangi, at pinakamataas na Kat-Anji Tangi. Si James at ang kanyang mga kasama ay nakaupo sa pinakamataas na kilalang viewing formation sa ilalim ng kaayusan ni Jaime. Ito ay isang independenteng espasyo, na naglalaman lamang ng James, ang kanyang grupo, si Jaime, at ang kanyang mga katulong. Sa mahabang mesa sa harap nila, inilatag ang iba't ibang kakaibang prutas, pambihirang mga delicacy, at masasarap na alak, na nag-aalok ng pinakamataas na antas ng mabuting pakikitungo. Ito ay isang kapistahan para sa parehong Thea at Yaretzi, na, sa kabila ng kanilang walang katulad na katayuan, ay hindi makalaban sa tukso ng gourmet na pagkain at alak. Magkasamang nakaupo sina James, Yanni, at Jaime, nagmamasid habang naghahanda ang malaking bilang ng mga kalahok na may maayos na linya na pumasok sa gitnang transparent na pormasayon. Ayon kay Jaime, ang imperyo ng Jade Mora ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kaganapang ito ng pagpili, na isinasaalang-alang ito ang pundasyon ng imperyo. Ang diin na ito ay nagmula sa dating Taoism ni James, na nagtaguyod ng pagpili ng karapat-dapat batay sa kakayahan kaysa sa kapanganakan, background, o koneksyon. Ang meritocratic ethos na ito ay nagugat sa iba't ibang larangan, mula sa pinakamataas na echelon ng Jade Mora Empire hanggang sa pinakamababang hanay nito. Lumikha ito ng kapaligiran kung saan kinukutya ang nepotismo at elitismo, at naging mga pariah ang mga naghahangad na pagsamantalahan ang gayong mga koneksyon. Ito ang matuwid at nakatutok sa lakas na kapaligiran na umakit ng hindi mabilang na mga talento at kahangahangang mula sa napakaraming kaharian. Tuwang-tuwa si James sa pag-unlad na ito. Nararapat na papurihan sina Truett at Rebella para sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa pagdomina sa imperyo ng Jade Mora. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang paligid ng pormasayon ng nakakabinging dagandong ng dragon. Biglang lumitaw ang libu-libong Dragon Knight, nakasuot ng baluti at nakasakay sa mga banal na dragon, sa paligid ng pormasayon, na ipinapalagay ang kanilang mga itinalagang posisyon na may kahangahangang presensya. Ang kanilang aura ay kakilakilabot, ang kanilang mga mata ay makikita sa pamamagitan ng kanilang mga helmet na nagpapalabas ng nakakatakot at napakalakas na kapangyarihan. Nang makita ito, sumimangot si Yanni. Ang mga Dragon Knight na ito ay kahanga-hanga. Of course, nakangiting sagot ni Jaime. Sila ay kabilang sa Zirion Dragon Army, ang pinakapiling unit sa ilalim ng utos ni Zirion War King, Jacopo Kaidan. Kahit na ang pinakamababang ranggo na kabalyero sa hukbong ito ay nasa itaas ng 5th Zaclan rank, ang bawat isa ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan, kaya kinatatakutan sila ng marami. Nang marinig ang pangalang Jacopo, biglang nagangat ng ulo si Thea na kanina pa nagpapakasaya. Jacopo, sinulyapan siya ni James, pagkatapos ay tinanong si Jaime, ang mga hari ng digmaan ng Jade Mora Empire ay pangalawa lamang sa Grand Steward at Vice Grand Steward. Oo, tumanggo si Jaime. Sino ang 13 digmaang hari ng imperyo ng Jade Mora? Curiosity na tanong ni Yanni. Hindi mo alam ito. Tumingin si Jaime kay Yanni na parang alien. Bahagyang tumawa si Yanni at sumulyap kay James. Matagal na kaming malayo sa napakaraming kaharian, kaya hindi kami pamilyar sa marami sa mga kasalukuyang powerhouse at buhay na nilalang. Talaga, tumanggo si Jaime. Kayong lahat ay mahusay na powerhouse ng Worth, kaya hayaan mo akong magbigay sa iyo ng maikling pagpapakilala. Sa pamamagitan nito, gumawa siya ng isang kilos sa kawalan sa harap niya, na nag-conjuring ng isang mahabang scroll na kumikinang na may makikinang na kulay. Ang bawat mukha sa scroll ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga kaluluwa ni na James at Thea. Kasama sa 13 hari ng digmaan ng Imperyong Jade Mora ang unang hari ng digmaang Seraphon, na si Clayton Sindward. Ang second War King, Zirion War King, ay si Jacopo Kaidan. Ang third War King, Talron War King, ay si Zitla Libler. Ang fourth War King, Quarian War King, ay Zacia. Ang fifth War King, Ithran War King, ay si Maxine Kaidan. Ang sixth War King, Dravon War King, ay si Wyatt Dalibor.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7467. Ang 7th War King, Tyrion War King, ay si Taranzak. Ang 8th War King, Jorvath War King, ay si Adair Gretty. Ang ika-9 na hari ng digmaan, Zalvar War King, ay si Haring Marsiais. Ang 10th War King, Waylin War King, ay si Wera Felmer. Ang ika-11 hari ng digmaan, Warden War King, ay si Lina. Ang ika-12 hari ng digmaan, Tall Lion War King, ay si Zaint Callahan. Ang ika-13 hari ng digmaan, Jorvan War King, ay si Makara Jodocas. Matapos basahin ang tungkol sa 13 hari ng digmaan ng Imperyong Jade Mora, labis na nabigla si James. Kilala niya ang lahat ng mga taong ito. Matalik niyang kaibigan sila, at ang ilan ay mga anak pa niya. Sa paghusga sa kanilang talento at karunungan, ang mga sumisikat na bituin na ito ay dapat na maging dominanteng mga pinuno, ngunit hindi nila dapat malampasan ang mga super powerhouse sa loob ng 100,000 entrepop. Iniisip niya kung saan napunta si Lord Zenda, Lord Zoltan, at ang iba pang mga Panginoon ng Great Historial Land, kasama na ang mga kasalukuyang status ng Free Sect Leaders at Zenital Rock Matron. Si Jacopo at Zaint ay kabilang din sa 13 War Kings ng Jade Mora Empire, sabi ni Thea habang papunta siya sa likod ni James. Ganyan ba talaga sila ka-outstanding? Nagkibit balikat si James na hindi sigurado. Nagsalubong ang kilay ni Jaime. Ang tinutukoy mo ba ay ang Zirion War King at ang Talron War King? Hindi ba ang Talron War King ang iyong ina? Inilibot ni Thea ang mga mata kay Jaime. Si Zaint Callahan ang tinutukoy ko, ang Tall Lion War King. Tumawa si Jaime. Maraming biro talaga tungkol sa pagkalito sa pagitan ni Zaint at ng aking ina. Gayunpaman, ang dalawang hari ng digmaan na iyong binanggit ay ang pinakamalakas sa imperyo ng Jade Mora. Lalo na ang Zirion War King. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay dapat na unang ranggo sa 13 digmaang hari. Pumangalawa lang siya dahil ang Seraphon War King ang kanyang master. Itinuro niya ang Zirion Dragon Army sa labas ng Grand Formation. Ang Zirion Dragon Army ay personal na itinatag ng Zirion War King bilang pangunahing elite field army ng Empire. Sa 10,000 entrepop, ang 200,000 Zirion Dragon Army ay nasakop ang lahat ng mga hadlang at kaaway, na sinisiguro ang pamamahala ng Jade Mora Empire. Ang kanilang reputasyon ay walang kapantay, na ginagawa silang nangungunang koponan ng Empire. Matapos marinig ang mga salita ni Jaime, nagpalitan ng tingin sina James at Thea, bakas ng pagtataka ang mga mukha nila. Hindi nila inaasahan na magiging kahanga-hanga ang kanilang anak. Mula nang mag-apprentice siya sa ilalim ni Clayton, mabilis siyang bumangon at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang mga pakikipagsapalaran, na maihahambing kay James mismo. Jacopo Caden. Iniisip ni Yanni ang pangalan. Pagkatapos, binigyan niya ng makahulugang tingin si James. Parang may naintindihan siya pero nag-aalangan siyang magsalita. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Yusef, ano ang kasalukuyang cultivation base ni Jacopo. Napahinto si Jaime at saka ngumiti. Minsan ay sinabi ng aking ama, hindi kasama ang mga Grand Patriarch ng dakilang OMK Historial Land Jacopo ay dapat ang hindi mapag-aalinlangan ng pinakamalakas sa napakaraming kaharian. Tumingin ulit siya kay Yusef. Kung interesado kang makipag-sparring sa kanya, kikiligin siya. Mag-aayos ba ako ng oras para sa iyo? Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita, sinasalungat ang mapanghamong tono ni Yusef at ipinagtatanggol ang kagalang-galang na katayuan ni Jacopo sa kanyang puso. Nang malapit nang tanggapin ni Yusef ang hamon, pinigilan siya ni Yaretzi. Yusef, magpakita ng respeto. To think it's a good idea, nakangiting sabi ni James. Hindi natin kailangan maghanap ng pagkakataon. Pwede na tayong pumunta at makipag-match sa kanya. Lahat ng nasa Grand Formation ay natigilan sa kanyang sinabi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7468. Nababaliw ka na ba? Agad na hinawakan ni Thea ang tenga ni James. Nasa Declan Mahayana rank si Yusef. Ang aming anak, ang mga tunay na bayani ay bumangon sa harap ng kahirapan, putol ni James. Kung talagang sinasabi ni Jacopo na siya ang pinakamalakas sa napakaraming kaharian, dapat niyang tanggapin ang anumang hamon. Ito ang kanyang pangunahing tungkulin bilang pangunahing powerhouse.
Kung habol lang niya ang katanyagan ng walang sangkap na suportahan ito, ang hamon na ito ay magsisilbing parusa, na nagtuturo sa kanya ng mga birtod ng pagpapakumbaba at pagpigil. Binitiwan ni Thea ang tenga ni James, natulala sa sinabi nito. Malinaw na ang kanyang asawa ay hindi nasisiyahan sa titulo ng kanilang anak bilang pinakamalakas sa napakaraming kaharian. Sa pagninilay-nilay dito, napagtanto niya na hindi kailanman idineklara ni James ang kanyang sarili na pinakamalakas, kahit noong dominado niya ang Zindaros Genesis World at nakipaglaban sa mga Grand Patriarch ng iba't ibang pangkat ng Orthodox sa Genesis World. Hindi niya kailanman hinanap ang walang laman na titulo ng pinakamataas na powerhouse, kahit na lumaban siya sa Tai Chi at lumaban sa Zymergy ng mag-isa. Ngayon, bilang pinuno ng Health Realm, nakamit niya ang Supreme Path nang hindi inaakala ang anumang matataas na titulo o inaangkin na siya ang pinakamahusay. Naunawaan ni James na palaging may mas malakas, at hindi dapat maghangad na maging target sa pamamagitan ng pag-angkin sa nangungunang pwesto. Ang lakas ay intrinsic at hindi naaalis, ngunit walang lakas ang makaalis sa lahat ng mga kaaway. Ito ay tungkol sa paggawa ng pinakamahalagang epekto sa kritikal na sandali. Young Master, maaari mo bang ayusin ito ngayon? Napatingin si James sa nakatulala na si Jaime. Ngayon, namula ang mukha ni Jaime. Senior, nasa kalagitnaan tayo ng word selection. This timing, ayos lang. Napangiti si James. Ay inform mo lang si Jacopo na gusto siyang hamanin ni Yusef. Darating siya kung maglakas loob siyang tanggapin. Nang makita ang determinasyon ni James, nabalisa si Yaretzi. Kamahalan, kararating lang namin sa napakaraming kaharian. Hindi ba dapat? Turns alright. This is considered part of the assessment, James said, pointing at Yusef. Huwag kang magpigil. Ito ang pinakamababang paggalang na maipapakita mo sa iyong kalaban. Sabik na tumanggo si Yusef. Sa pahintulot ng Supreme Path, ang mahilig sa martial na ito ay higit na handa para sa isang matinding labanan. Matapos ang ilang sandali ng pabulong na komunikasyon, tumalikod si Jaime at tumanggo kay James. Mabuti, magdagdag tayo ng ilang pusta, nakangiting sabi ni James. Pag nanalo si Yusef, pagbibigyan ko siya ng isang kahilingan, kahit anong gusto niya. Yusef eyes it up with excitement. Hindi niya maitago ang saya. Ang pagkuha ng isang pangako mula sa Supreme Path ay isang panaginip na natupad para sa maraming mga Diyos, isang pagkakataon na madalas hinahanap ngunit bihirang makuha. Ngayon, makukuha niya ito sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa isang mapagmataas na binata mula sa napakaraming kaharian. Ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Nagpatuloy si James, gayunpaman, paparusahan kita kapag natalo ka, at kahit ang nanay mo ay hindi ka ililigtas. Agad namang lumuhad si Yusef at yumoko kay James. Hindi mabibigo ang T. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Yaretzi at Thea. Bilang mga ina ng dalawang anak, nababalisa sila ngunit wala silang magawa sa desisyon ni James. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang Supreme Path, ang pinuno ng Health Realm, na nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi angkop na salungatin siya sa publiko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7469. Sa sandaling ito, mas lalo pang naintriga at namangha si Jaime sa pagkakakilanlan ni James. Dati, nasaksihan lang niya ang lakas at pamamaraan ni Yanni, na higit pa sa sarili niyang antas na kayang hawakan. Ngayon tila sa mga hindi maarak na matatandang ito, si James ang tunay na pinuno at ang ganap na pinuno. Wow, napakaraming nilalang ang pumasok sa arena. Tumingin si James sa malaking transparent formation. Ito ay dapat ang mga elite na lumitaw sa pamamagitan ng iba't ibang mga seleksyon at eliminasyon mula sa iba't ibang larangan, tama ba? Nang marinig iyon ni Jaime ay napalingon siya. Katotohanan at sumagot, oo, ang mga nilalang na ito na nakarating dito ay ang mga sumisikat na bituin ng napakaraming kaharian. Kahit na maalis sila sa word selection, hindi sila babalik sa kanilang mga orihinal na lugar. Sa halip, magkakaroon sila ng mas magandang pagkakataon. Nagtanong si James na may malaking interes, saan sila pupunta? The War Demon Tower, sabi ni Jaime sa bawat salita. Iyon din ay isang landas upang umakyat sa pinakamataas na kaharian ng dakilang lupang pangkasaysayan. Nang marinig ito, ipinakita ni Jarms ang isang makabuluhang ekspresyon.
Tila sinundan nga ni na Truett at Rebella ang kanyang Taoism of talent selection. Para sa mga namumukod tanging individual na ito na lumabas mula sa napakaraming kaharian, hindi nila hinayaang matukoy ng isang malaking pagpili at kompetisyon ang kanilang landas sa paglilinang. Sa halip, marami silang paraan upang suriin at piliin, na nagsisikap na matiyak na walang magsisisi. Papasok na ang Doom Race. Tingnan mo ang mga mukha nila, sabi ni Jaime. Sinundan ni James ang kanyang tingin at nakita ang libu-libong nilalang na nakasuot ng pilak na damit na may nagninangas na pulang Doom Race na mga emblem sa kanilang mga dibdib na papasok sa arena, agad na nakatanggap ng tagay mula sa lahat ng mga manunood at mga kilalang bisita sa paligid. Ang Doom Race ay ang lahi ni na Wyatt at Zizzle. Nagulat si James na ang Dooms ay umunlad sa napakalaking lawak. Sila ay isang grupo ng mga hindi gaanong mahalagang tao, sabi ni Jaime na may paghamak. Kung hindi dahil kay Uncle James, na hindi pinansin ang mga nakaraang hinaing at nanguna sa kanila na labanan ang pagsalakay ni Zyle sa madilim na mundo, sa kalaunan ay dinala sila sa Forlatland, paano sila magiging mayabang ngayon? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Young Master, parang hindi ka nasisiyahan sa Dooms. Sila ay isang grupo ng mga ambisyosong traidor, ngumuso si Jaime. Patuloy silang nagpaplano upang kunin ang kontrol sa imperyo ng Jade Mora at pagkatapos ay duminahin ang buong napakaraming kaharian. Natigilan si James. Gusto nilang sakupin ang Jade Mora Empire. Anong ibig mong sabihin? Let me put it this way, galit na sabi ni Jaime. Noong pinangangasiwaan ni Uncle James ang napakaraming kaharian, ang Doom Race ay maingat at masunurin, hindi nagpapakita ng kanilang lakas at nakatuon lamang sa pagpapahusay ng kanilang sariling kapangyarihan. Habang nakipagsapalaran si Tio James sa Zymergy, at kalaunan ay sumunod ang aking tiyahin, naniwala silang wala ng mas malakas na pagpigil, kaya nagsimula silang kumilos ng walang ingat. Ang Forlatland ay may kabuuang 5 layer. Ginamit nila ang dahilan ng malaking bilang ng mga nilalang na lumilipat mula sa madilim na mundo upang sakupin ang 3 buong layer. Siyempre, kung para sa mga nilalang ng buong Dark World, hindi ito magiging sobra-sobra, galit na patuloy ni Jaime. Gayunpaman, ginamit nila ang bandila ng mga nilalang ng madilim na mundo upang maglaan ng 2. Ng 3 sinakop na layer na exclusibo para sa kanilang lahi. Lalo na nang dumating si Yemima Dalibor, hinimok niya si Wyatt Dalibor na makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan ng paglilinang sa lahat ng dako, na nagdulot ng kaguluhan sa imperyo ng Jade Mora. Kahit na ang mga senior figure tulad ni Nataran, Henrik, Cairo, King Marcy Ice, at Zovian ay nasqueeze sa kanila Forlatland sa ilalim ng kanilang pressure at kinailangang manirahan sa mundo ng Skybridge. Bago pa siya makatapos, isang marahas na pagbabago-bago ang sumabog mula sa espasyong kinaroroonan nila. Kasunod nito, ang isang malakas na hangarin sa pagpatay ay mabilis na natipon at nagpakita sa isang hindi kapani-paniwalang gwapong binata. Jaime, anong kalokohan na naman ang binubulalas mo? Dahil sa biglaang pagsaway ay kinilig ang galit na si Jaime. Napalingon din sina James at Thea at agad namang nabigla sa nakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7470. Jacopo, napakabilis mong dumating. Bahagyang natigilan si Jaime. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang sumugod at niyakap ang gwapong binata. Tumalon-talon siya, kinikilig na parang masayang bata. Sa isang sigaw, hinayla ng gwapong binata si Jaime sa tenga, namilipit ang mukha sa sakit. Jacopo, masakit, you little rascal, matigas na sabi ng gwapo. Lahat ng contestant para sa Worth Selection ay nakapasok na sa arena. Bakit ka pa nakikigulo dito? Anong problema mo ngayon? Habang hinihila pa ang tenga, mabilis na ikanaway ni Jaime ang kamay bilang pagsuko. Nazali ako, ginawa ko talaga. Habang nagsasalita ay nagmamadali siyang nag-abot ng kumikinang na token sa gwapong nilalang. Pagkakita nito ay parang nabigla ang gwapong nilalang. Ang Marcy Ice token. Inagaw niya ito, pinakawalan si Jaime, at sinimulang suriing mabuti ang token. Totoo, kinakabahang sabi ni Jaime. Jacopo, talagang nakuha ko ang Marcy Ice token at nakakuha ako ng pwesto sa finals. Hindi ko na kailangang pumasok sa arena ngayon. Nanatiling tahimik ang gwapo, tila naghahanap ng ebidensya ng panlilinlang ni Jaime sa token. Sa sandaling ito,
Nagpalitan ng tingin sina James at Thea at mapait na ngumiti. Sa katunayan, ito ang kanilang anak, si Jacopo Caden. Sa paghusga sa kanyang ipinakitang lakas, nasa threshold na siya ng Declan Mahayana rank. Ang kanyang buong pagkatao ay naglabas ng isang kakilakilabot na aura, na nagbibigay ng isang nakakatakot na presensya na maaaring yumanig sa kaluluwa ng isang tao. Ang temperament at cultivation base na ito ay malinaw na hindi nakamit sa pamamagitan lamang ng mga elixir o pagsasanay sa isang dojo ngunit nahasa sa pamamagitan ng walang humpay na pakikipaglaban sa kahirapan. Ito ba talaga ang anak natin? Ipinadala ni Thea ang kanyang boses kay James. Of course, nakangiting sagot ni James. Ang maliit na bastos na ito ay mas mahusay kaysa sa akin. Mula nang umalis kami sa napakaraming kaharian, lumahok siya sa mahigit 800,000 laban. Kalahati sa mga iyon ay solo fights kung saan siya ay nagtagumpay laban sa mas malalakas na kalaban. Higit sa 1,000,000 powerhouse, na may mas mataas na cultivation base at mas mahabang pagsasanay, ay nahulog sa kanyang mga kamay. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Thea sa gulat, at bigla siyang nabigla, ang pamatay na demonyong ito. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil napukaw ng kanyang bulalas ang atensyon ni Jacopo at ng lahat ng nasa paligid nila. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, tila nagtataka. Sa isang sulyap lang kay Thea, iniwas ni Jacopo ang kanyang tingin at saka sinabi kay Jaime, huwag mong hayaang malaman kung nagsisinungaling ka, o. Ayoko, hindi talaga. Nagmamadaling paniniguro ni Jaime. Totoo ang lahat. Lumaban ako ng buong buo sa pagpili para manalo dito. Idol kita, Jacopo. Nais kong maging isang bayani na kasing lakas at kalakas mo. I would never. Sino ang gustong hamanin ako? Pinutol ni Jacopo si Jaime. Napatingin si Jaime kay Yusef. Kasunod ng kanyang titig, pinagmasdan ni Jacopo si Yusef, na tumitig din pabalik ng may buong hangarin sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, dalawang Supreme Martial Enthusiast ang nagsalubong ng tingin sa isa't isa, tila nasa bingit ng pagsiklab ng isang matinding labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7471. Sigurado si James na walang makakakita sa kanya habang bahagyang pinitik ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, ang porma sayon na nakapalibot sa kanila ay pinalakas ng manipis na layer ng pinagmumulan ng landas. Sa kabilang banda, ang matinding liwanag na sinag ay bumaril sa mga mata nina Yusef at Jacopo at nagbanggaan sa hangin. Ang epekto ng banggaan ay lumikha ng isang malakas na agos ng hangin na tinangay si Jaime at ang kanyang mga tauhan. Bumangga ang grupo ng mga lalaki sa harang ng formation sa likod nila. Mabilis na itinaas ni Thea ang kanyang kamay at binato ang isang layer ng homeroom aura sa mga lalaking iyon. Hindi ba masama kung mag-aaway ang dalawang binata dito? Napatingin si Thea kay James. Huwag kang mag-alala, ngumiti ng mahina si James. Hindi sila lalabas ng lahat dito. Ang mga labanan sa pagitan ng mga top-level cultivator ay maaaring isagawa lamang sa mental na dimensyon. Habang sinasabi niya iyon, parehong nakaupo sina Jacopo at Yusef. Tumaas sila sa hangin at lumapit ng sapat upang mailapat ang kanilang mga palad sa mga palad ng kausap. Pagkatapos, pareho silang nagsimulang umikot sa isang lugar. Sabay-sabay na itinaas ni James ang kanyang kamay at inilipat ang kamalayan nina Yusef at Jacopo sa kanilang mga katawan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang dalawang kamalayan ay nagtagpo upang bumuo ng isang malaking bola ng enerhiya na may isang imahen na ipinakita dito. Makikitang mahigpit na nakikipaglaban sina Jacopo at Yusef sa isang misteryosong espasyo mula sa imahe. Mga sabog ng nakamamatay na enerhiya at purplish gold energy ay lumipad sa hangin. Ito ay isang mabilis at kapana-panabik na malapit na labanan. Sa kakaibang kakayahan ng Marcy Ice Combat Form, mabilis at tumpak na inatake ni Jacopo ang kanyang kalaban. Kahit na mas mataas ang cultivation ni Yusef kaysa kay Jacopo, hindi niya mailabas ng buo ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan dahil abala siya sa pagtatanggol sa sarili mula sa mga pag-atake ni Jacopo. Bukod dito, mas maraming karanasan sa labanan si Jacopo kaysa kay Yusef. Sa kanyang bilis at sa kanyang karunungan sa mamamatay tao na enerhiya, si Jacopo ay medyo walang kapantay kapag nakikibahagi sa malapit na labanan. Humugat ng mahabang hininga si Yaretzi habang pinagmamasdan kung paano dahan-daang itinaboy si Yusef sa isang sulok.
Ang binatang iyon, si Jacopo Kayden, ay napakahusay sa malapitang labanan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na gumamit ng kanilang malapit na kasanayan sa pakikipaglaban upang madaig ang mga pagkakaiba sa antas ng paglilinang sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Huwag kang mag-alala, sagot ni Thea, maaaring magkaroon ng kalamangan si Jacobo sa malapitang labanan. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Yusef. Magiging okay din si Yusef. Parang may nahuli si Yaretzi. Ibinaling niya ang tingin kay Thea. Si Jacopo Kayden ba ang, oo. Tumanggo si Thea. Napabuntong hininga si Yaretzi, nako. Ibig sabihin, nag-aaway ang mga anak natin. Ano, lahat ng ito ay dahil ang mga lalaking ito ay hindi kailangang makipagkompetensya. Dapat hayaan na lang natin sila. Kumapit si Thea sa braso ni Yaretzi at tumawa. Wala naman tayong magagawa dahil ito ang gustong makita ng Supreme Path. Halos sabay silang napatingin kay James. Samantala, lalong tumindi ang labanan nina Yusef at Jacopo. Nagsimula nang tumugon si Yusef ng mga kontra-atake sa tuwing may nakita siyang pagbubukas. Gayunpaman, nagawa ni Jacopo na iwasan o ilihis ang mga pag-atake ng mahahalagang enerhiya ni Yusef sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Teresa Stride Step at Dawn Blaze Form na natutunan niya kay James. Para naman kay James, hindi na niya pinapansin ang larawang nagpapakita ng labanan ng mga kabataan. Sa halip, itinoon niya ang kanyang tingin sa labas ng Porma Sion kung saan ginanap ang Worth Selection. Nakikita mo rin bang pamilyar ang aura mula sa vital energy ng kalahok na iyon? Tanong ni Yanni. Sagot ni James, Ma'am. Napansin mo rin, ha? Dapat nila itong pinababa ng kaunti. Ngumisi si Yanni. Mukhang nauubusan na sila ng pasensya. Sa isang paraan, hinahangaan ko ang kanyang espiritu. Mahinahong sinabi ni James, ang nag-iisang iba pang kaaway na nakaharap ko na nagpakita ng ganitong antas ng pagtitiyaga ay ang muling pagkakatawang tao na si Xavion. Bumaba ang tingin ni Yanni kay James. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit nalilito kung ano ang sasabihin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7472. Nagtataka ka ba kung bakit ko ginagawa ito? Walang ekspresyong tanong ni James. Tumigil sandali si Yanni bago tumanggo ng bahagya. Kung ikaw ang matanda, mag-focus ka muna sa paghahanap sa muling pagkakatawang tao ni Wait Ara na Soremsia pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay sa Zymergy. Haharapin mo rin ang anumang natitirang pagtutol ng sabay-sabay. Ngunit, ikaw ay, Guro, alam mo ba kung ano ang tunay na kahulugan ng Health Realm? Putol ni James. Alam mo ba ang pagkakaiba ng Xanadu Realm at Health Realm? Natahimik si Yanni. Ang Health Realm ay lumabas mula sa 49 na Taoism na nilikha ng 9 Kailoros Gods of Nothingness. Paliwanag ni James. Ito ay isang mundong pinaninirahan ng mga nabubuhay na nilalang at marami pang ibang entity. Ang Health Realm ay naiiba sa Xanadu Realm dahil hindi ito one-dimensional. Sa halip, ito ay isang makulay, multidimensional, hindi pangkaraniwang lugar. Huminga ng malalim si James. Maging hayop man o halaman, hanggat sila ay naglilinang, maaari nilang matutunan ang mga daan ng landas, magkaroon ng anyo ng tao, at magkamal ng higit pang paglilinang. Ang bawat nilalang ay may iba't ibang mga damdamin, karanasan sa buhay, at karma. Sa ilalim ng impluwensya ng mga Taoism na may kaugnayan sa oras at espasyo, ang mga nilalang ay maaaring unti-unting pag-uri-uriin sa isa o higit pang mga grupo, tulad ng mabuti, masama, malakas, at mahina. Pagkatapos, mayroon kang paglitaw ng mga sekta at paksayon. Ang iba't ibang lahi ay lumalaki at dumarami, lumilikha ng bago, kawili-wiling mga nilalang. Ang siklo na ito ay umuulit ng walang katiyakan. Sinalubong ni James ang tingin ni Yanni. Ang isang kahanga-hanga, mapaghimala na lugar na puno ng mga sorpresa tulad nito ay hindi dapat tumigil sa pag-iral. Mayroon tayong lahat ng dahilan upang protektahan at pangalagaan ito. Napailing si Yanni. So, sang-ayon ka sa sinabi ko. Nagpatuloy si James, paano kung sabihin ko sa iyo ang kahanga-hangang lugar na ito, hindi kasama ang Zymergy, ay inalis dahil sa ilang mga pagkiling tungkol sa mga pinagmulan at pinagmulan ng mga nilalang dito. Ano ang mararamdaman mo tungkol doon? Napabuntong hininga si Yanni pagkatapos ng maikling paghinto.
Sinasabi mo ba na ang pagtatasa sa mga nabubuhay na nilalang at pagpapadala ng napiling grupo sa kanila hanggang sa Zymergy ay mas apurahan kaysa sa paghahanap ng Wait Rs Soremsie? Hindi mo talaga masasabi na ang isa ay mas mahalaga kaysa sa isa. Umiling si James. Bakit magkahiwalay ang dalawang bagay na iyon kung maaari silang makamit ng sabay? Nanlaki ang mga mata ni Yanni. Di kaya kinumpirma ni James na nakatago ang reincarnated na Soremsia ni Wait Ara sa mga kalahok ng word selection. O may iba pa siyang plano? Pag-iisip ni Yanni. Sa anumang paraan, ito ay hindi isang bagay na maaari o dapat niyang itanong tungkol sa karagdagang. Kung hindi, lampasan ni Yanni ang kanyang mga hangganan at makakaakit ng mga hindi gustong hinala. Napatingin siya sa labas ng formation. Ano ang gagawin natin sa mga taong iyon, kung gayon? Hahayaan na lang ba natin silang makapasa sa susunod na round? Sa tingin ko hindi iyon isang masamang bagay, sabi ni James, nakangiti. Kami ang mga pinuno ng Health Realm ngayon. Maaari tayong maging mas mapagbigay at bukas ang isipan. Siyempre, magagawa mo iyon. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ganoon din ang nararamdaman ng mga nasasakupan mo. Itinuro ni Yanni ang isang direksyon. Sinundan ni James ng tingin si Yanni at nakita ang libu-libong Zirion Dragon Knights na nasa guard duty, na nakapalibot sa isang grupo ng mga kalahok. Nagbulungan ang mga bisita nang mapansin nila ang kaguluhan. Ano ang gusto ninyo? Tanong ng isa sa mga kalahok, isang karismatikong nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang asol na damit. Bahagyang kumunot ang noo ni James nang makita ang lalaki. Zurid Maguire. Lakas loob mong ipakita ang mukha mo dito, ha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7473. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sabay-sabay, isang sinag ng Boneware light ang lumiwanag mula sa langit. Lumabas sa liwanag ang isang magandang babae na nakasuot ng purple na damit. Pagbati sa Jorvath Working. Sa loob ng napakalaki, transparent na porma sayon, ang mga kalahok ay sabay-sabay na umawit at lumuhad sa sahig habang nakayuko ang kanilang mga ulo. Kasunod nito, ang mga bisita at manunood sa mga porma sayon ng madla ay tumayo, inilagay ang isang kamay sa kanilang mga dibdib, at bahagyang yumuko. Sila ay tumawag ng malakas, pagbati sa Jorvath Working. Wow! Siguradong lumaki ng husto si Adair. Ngumisi si James. Siya ay dating mahiyain na iyakin. Ngayon, siya ay naging lubos na iginagalang na Jorvath Working. Ngumisi si Yanni habang sinusulyapan si James. Kung tutuusin, isa siya sa mga pinakamalapit na aide mo. Ipinapakita rin ito kung gaano kakataas ang pagtingin bilang Panginoon ng Health Realm. Napangiti na lang si James sa sinabi nito na medyo sarcastic sa pandinig niya. Habang magalang na binabati siya ng lahat, nanatiling nakatutok ang tingin ni Adair kay Zurid. Hahaha. Tumawa ng nakakaloko si Zurid. Ang Jorvath Working, sabi nila. Sino ang nakakaalam na isang ordinaryong dating miyembro mula sa Mount Elixir ng Timaeus Sect ay magiging isang kilalang tao na may titulong ganoon? Ano ang problema, Adair Gretty? Lalabanan mo ba ang dati mong guro pagkatapos mong maging isa sa 13 mandirigma ng Jade Mora Empire sa pamamagitan ng pagkuha ng pabor kay James Caden? Halos lahat ay naglabas ng kanilang mga sandata at tumitig kay Zurid nang marinig ang kanyang mga salita. Ang Zirion Dragon Knights na nakatayo sa paligid ni Zurid ay naglabas din ng napakalaking aura na nakamamatay. Ang pangungutya ni Zurid sa kanilang warrior ay tahasang kalapastanganan. Lahat, huminahon. Itinaas ni Adair ang kanyang kamay, senyales sa iba na magpigil sa pag-atake. Mahinahon niyang sinabi, dahil alam mo ang tungkol sa Jade Mora Empire, sigurado akong alam mo kung sino ang Mortal Emperor at kung paano kayo magkakilala. Hahaha, mapang-asar na tumawa si Zurid. Ang mga bagay na iyon ay nangyari noong nakaraan, at natanggap ko na ang aking parusa. May sama pa rin ba sa akin si James Caden, ang Mortal Emperor? O nag-aalala ba siya na ang mga elite ng Jade Mora Empire, na nagsanay sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, ay matalo sa aking mga disipulo? So, natatakot siyang tanggapin ang hamon natin. Walang nakagawa ng sagot sa mga panunuya ni Zurid. Mula nang si James ay naging bagong Panginoon ng Health Realm, ang mga disiplina at Taoism na umiikot sa pagkakaroon ng respeto sa pamamagitan ng mga kakayahan ng isang tao ay naging mainstream.
Maging ito ay mula sa isang kaibigan o isang kaaway, ang mga tao ay tatanggap at harapin ang mga hamon ng direkta. Napaawang ang labi ni Adair. Mukhang nagpunta ka dito ngayon na may ibang agenda, ha? Nako, hindi, umiling si Zered. Pumunta ako dito ngayon dahil narinig ko na ang worth selection ng Jade Mora Empire ay isa sa mga nangungunang kompetisyon doon. Bilang isang kapwa-miyembro ng ating mundo, hindi ko mapalampas ang isang malaking kaganapan tulad nito. Magsasalita pa sana si Adair nang ang isa pang sinag ng Bonewar Light ay sumikat mula sa itaas. Tama siya. Kami, ang mga tao ng Jade Mora Empire, ay hindi kailanman umatras sa isang hamon. Higit sa lahat, hindi namin iniisip ang sinumang nilalang mula sa aming kaharian na sumali sa worth selection. Si Amon na may magandang katawan at medyo gusot ang buhok ay nagmaterial sa tabi ni Adair. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7474. Sa sandaling lumitaw ang lalaki, ang karamihan ay lumuhad o sabay-sabay na yumoko muli. Pagbati sa Dravon War King. Ang lalaki ay walang iba kundi si Wyatt Dalibor, ang Dravon War King na nagrerango sa ika-6 sa 13 mandirigman ng imperyo ng Jade Mora. Itinaas ni Wyatt ang kanyang kamay bilang tugon sa kanilang mga pagbati, na pinasadahan ng tingin si Zered. Nagmamadaling sinabi ni Adair, Dravon War King. Ikinaway ni Wyatt ang kanyang kamay. Minsan sinabi ng Mortal Emperor na lahat ng nilalang sa ating kaharian ay pantay-pantay. Ang mga tao sa imperyo ng Jade Mora ay palaging itinuturing ang mga Daoismo at turo ng Mortal Emperor bilang ating panghabang buhay na misyon. Hindi kami nag-uudyok ng away. At the same time, hindi rin natin sila iniiwasan. Sumenya si Wyatt kay Zered. Tinatanggap namin ang lahat sa aming arena para sa mga labanan. Hinampas ni Zered ang hita niya at tinuro si Wyatt. Ma'am, ganyan dapat ang isang tunay na bayani mula sa Jade Mora Empire. Ikaw ay bukas palad at may kakayahang umangkop, hindi tulad ng ilang nagtaksil sa kanilang dating amo pagkatapos magkaroon ng kapangyarihan at impluwensya para sa kanilang sarili. Napangiti si Zered kay Adair, pagkatapos ay hinakay ang 12 ng mga disipulo sa likuran niya patungo sa entablado. Namula ang mukha ni Adair sa galit. Susugod na sana siya patungo kay Zered, ngunit pinigilan siya ni Wyatt. Zered, sigaw ni Wyatt. Nadaanan lang ni Zered ang mga patong-patong ng mga lalaking nakapaligid sa kanya at sa kanyang mga alagad nang huminto siya sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Ano ang problema? Babalik ka ba sa iyong mga salita ngayon, Dravon War King? Bilang mga tagasunod ng Mortal Emperor, palagi naming tinutupad ang aming mga pangako. Pagmamalaki ni Wyatt, gusto ko lang ipaalala sa lahat na ang worth selection ay isang mahalagang kaganapan para sa Jade Mora Empire. Naturally, may ilang mga patakaran at kondisyon na ipinatupad para sa kaganapan. Sa makatuwid, ang mga lumalabag sa mga alituntunin ay kailangang harapin ang ating mga top-level cultivators at law enforcers. Nang matapos niyang sabihin iyon, halos sabay-sabay na itinaas ng Zirion Dragon Knights ang kanilang mga sandata. Kami ang mga tagapagtanggol ng lahat ng kaharian at ang sagradong Jade Mora Empire ng Mortal Emperor. Ang mga tao sa imperyo ng Jade Mora ay may pagmamalaki sa kanilang mga mukha habang nakikinig sila sa matunog na pag-awit ng mga mandirigma. Sa kabaligtaran, napangiwi si Zered at dahan-daang tumango. Bumulong siya sa nagngangalit na mga ngipin, mabuti. Ang sagradong Jade Mora Empire ng Mortal Emperor, ha? Pagkatapos, siya at ang kanyang mga disipulo ay umakyat sa entablado ng worth selection. Bumalik sa isa sa mga porma sayon ng madla, itinuro ni Yanni ang kanyang tingin kay James. Ang lalaking iyon, ang Dravon War King, ay matalino. Binigyan niya ng pagkakataon ang isang lalaki at binalaan siya sa parehong oras. Mayroon siyang aura ng isang charismatic na pinuno. Bahagyang ngumiti si James. Si Wyatt ay isang matinong lalaki, kulang ulo, at matalinong tao. Mayroon siyang kung ano ang kinakailangan upang maging isang general o isang rehiyonal na gobernador. Hinangaan siya ni James sa mga kadahilanang ito. Tungkol kay Zered Maguire, parang may iniisip siya. Nagpatuloy si Yanni. Naobserbahan ko ang ilan sa mga laban na sinalihan ng kanyang mga disipulo. Ang kanilang cultivation rank ay halos nasa paligid ng 7th Zaclan rank, na hindi naman talaga mataas. Gayunpaman,
Nagpakita sila ng mga pambihirang kakayahan at mahusay na potensyal, na ginagawa silang mapanganib na mga kalaban sa panahon ng mga laban. Ipinaliwanag ni Yanni, kung makukuha ng grupo ni Zuredd ang lahat ng available na pwesto mula sa susunod na round ng World Selection, mawawala ng mukha at kredibilidad ang Jade Mora Empire. Nanatiling tahimik si James. Ayos lang kahit mangyari iyon. Ang problema, si Zuredd ba ay sumipot dito para lang manggulo sa World Selection? Pagtataka niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7475. Noon lang, umubo si Yusef ng isang subo ng dugo at nagising mula sa mental battle. Ang dami ng nakamamatay na enerhiya at ang kanyang mga kakayahan. Paano mo nagawa iyon? Nanlaki ang mga mata ni Thea at Yaretzi na kanina pa nakatingin sa kinaroroonan ng mga binata. Sa panahon ng mga labanan sa pag-iisip, ang taong nasugatan at unang nagkamalay ay ang natalo. Mukhang si Yusef, na ang cultivation rank ay mas mataas kaysa kay Jacopo sa halos isang buong ranggo, ay natalo. Bukod dito, tila isang malinaw na pagkawala. Sa tapat ni Yusef, dahan-daang inangat ni Jacopo ang kanyang ulo. Malumanay na gumalaw ang kanyang buhok kahit walang hangin. Umagos ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Jacopo. Malinaw na nagtamo rin siya ng mga pinsala sa panahon ng labanan sa pag-iisip, ngunit mas mabuti ang kalagayan niya kaysa kay Yusef. Mahinahon niyang sinabi, ang focus ng Marcy Ice Path ay ang pagiging mabilis para ma-overwhelm ang iyong kalaban. Ang mamamatay tao na enerhiya ay natural na dumarating kapag natututo ang isang tao na makilala ang mabuti at masama. Saglit na natigilan si Yusef nang magkaroon siya ng madaling araw. Habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Jacopo, naisip ni Yusef ang mga nakaraang pangyayari at nagsimulang maunawaan ang ilang bagay. Inilagay niya ang isang kamay sa dibdib niya at bahagyang yumuko. Natalo ako. You're much wiser and more knowledgeable than me. Marami pa akong dapat matutunan. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaatras si Yaretzi ng ilang hakbang nang maramdaman niyang nanghina ang kanyang mga paa. Mabuti na lang at nahawakan siya ni Thea sa braso at napigilan itong mahulog. Ito ay isang spar lamang sa pagitan ng mga kabataan. Sinubukan ni Thea na pakalmayan si Yaretzi. Hindi ka dapat masyadong nag-aalala tungkol dito. No, I'm not bothered na nawala siya. Ngumiti ng malapad si Yaretzi. Sa kabaligtaran, masaya ako at ipinagmamalaki na nakahanap siya ng bagong kaliwanagan. Hinawakan ni Yaretzi ang mga braso ni Thea at umiyak ng masayang luha. Siya ay pangunahing naiiba sa kanyang ama. Bagamat siya ay nahuhumaling sa pagpapahusay ng kanyang mga kapangyarihan, si Jacopo ay makatwiran at may kakayahang makilala ang tama sa mali. Sa wakas ay nakadama ako ng higit na kagaanan. Ngumiti si Thea at tumango. Samantala, tumayo na si Jacopo at tinulungang makatayo si Yusef. Yusef, ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ko at may higit na paggalang. Ang laban natin ngayon ay halos natapos sa isang tabla. Kung maaari, dapat tayong maghanap ng angkop na oras at lugar para sa isang todo laban. Ano sa palagay mo? Ngumiti ng pilit si Yusef at umiling. Ang ating laban na nagtatapos sa isang tie ay nangangahulugan na ako ay hindi mapag-aalinlanganang natalo. Nagsimula akong magsanay sa aking paglilinang ng mas maaga kaysa sa iyo, at ako ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa iyo sa ngayon. Bakit iisipin ang mga maliliit na detalye na ganoon? Sagot ni Jacopo. Ang mga kasanayan at pamamaraan ay lahat ng panlabas na bagay, samantalang ang mga bagay tungkol sa landas ay nakasalalay sa puso ng isang tao. Umangat ang ulo ni Yusef at nanlalaking mata na tinitigan si Jacopo. Bigla siyang napaluhod at bahagyang yumuko. Iyon ang unang pagkakataon na ang dalawang kabataang ito, na kilalang-kilala sa buong mundo. Ang Jade Mora Empire, nakita ng mata sa mata. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong at payo. Hindi mo kailangang lumuhad. Tinulungan siyang tumayo ni Jacopo. Ikaw at ako ay magkakasundo. Dapat tayong maging magkaibigan. Inabot niya ang kamay niya kay Yusef. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng isang kaibigan na maaari mong kausapin at kung sino ang susubukan na maunawaan ka ay isang bagay na maaaring mahirap makuha. Tumigil sandali si Yusef bago hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Jacopo. Malaki ang ngiti sa mga labi ni Thea at Yaretzi nang makitang nakikipagkamay ang mga kabataan. Samantala,
Nagpalitan ng tingin sina James at Yani at mahinang ngumiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7476. Paano mo ito maipagdiwang kung walang alak? Itinaas ni Yani ang kamay at nagpadala ng 2 bote ng Chaos Absinthe sa direksyon ni na Jacopo at Yusef. Ang dalawa sa kanila ay kumuha ng 1 bote, nag-ihaw sa isa't isa, at pagkatapos ay ikiling ang kanilang mga ulo pabalik sa alak. Nakakatuwang panoorin ang dalawa, napangiti si Yani. Kung isinilang tayong dalawa sa parehong panahon o kung nagkita tayo ng mas maaga, matutulad din ba tayo sa kanila? Ngumisi si James. Kung ganoon nga, natapos ko na sana ang lahat ng Chaos Absinthe na itinago mo sa Ying World. Tawa ng tawa si Yani doon. Samantala, naghari ang kaguluhan kung saan naroon si Zered at ang kanyang mga alagad. Matapos makapasok sa larangan ng digmaan, ang mga lalaking ito ay hindi nagpapigil, na dinaig ang halos lahat ng kanilang mga kalaban. Ang ginawa nila matapos talunin ang kanilang mga kalaban ay ikinagalit ng mga manunood. Walang awang binugbog at pinutol ni Zered at ng kanyang mga alagad ang kanilang mga kalaban kahit na umamin na sila sa pagkatalo. Ang mga lalaking magsasaka ay sumailalim sa hindi matiis na kahihiyan bago pinatay o nilamon ng grupo ni Zered. Hinuberen ang mga babae, at ilang magagandang babaeng magsasaka ang napilitang magsagawa ng double cultivation kasama nila. Pansamantala, ginawa ng grupo ni Zered ang larangan ng digmaan sa isang lugar ng pangangaso na puno ng karahasan at kalungkutan. Ilang beses, gustong pumasok ni Adair para pigilan ang mga barbaric na gawaing ito, ngunit pinipigilan siya ni Wyatt sa bawat pagkakataon. Ang isa sa mga panuntunan ng Worth Selection ay nagbabawal sa mga opisyal ng Jade Mora Empire na makialam sa mga laban. Higit pa rito, nilagdaan ng mga kalahok ang kasunduan sa pakikilahok at form ng waiver bago pumasok sa Worth Selection. Ganap nilang alam ang mga panganib na kasangkot sa pagsali sa kaganapang ito. Hindi pinahintulutan sina Adair at Wyatt na makialam sa labanan, kahit nakasama nito ang kanilang mga disipulo o iba pang miyembro ng Imperyong Jade Mora. Hahaha, malakas na tumawa si Zered. Hindi ba't sinabi nila na ang pinakamahusay sa lahat ng mga kaharian ay sumali sa Worth Selection? Ngunit, wala pang kalahati ng aking mga disipulo ang kinailangan upang talunin ang lahat ng mga kalahok na ito. Ito lang ba ang mayroon ka, mga elite ng Jade Mora Empire? He snickered, oh. May isang bagay kayong magaling, at ito ay sumisigaw ng iyong mga slogan ng malakas at matapang. Hahaha. Ang natitirang mga kalahok ay nagalit sa mga panunuya ni Zered. Agad na pumasok sa entablado ang mga maiksi at sinugod ang grupo ni Zered. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang makatalo sa mga tauhan ni Zered. Sa paglipas ng panahon, libu-libong mga piling tao, nawalan ng buhay ang mga magsasaka. Nagsalubong ang mga kilay ni Yani sa malalim na pagkunot ng noo. Hindi ka ba dapat gumawa ng isang bagay tungkol dito? Hahayaan mo na ba ang hamak na yan? Gawin ang anumang gusto niya sa Jade Mora Empire. May gagawin. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Ipapagawa ko ba sa'yo, o ako mismo ang gagawa? Yan. Nanghina ang boses ni Yani. O dapat ko bang hilingin kay Thea o Yaretzi na gawin ito bilang kapalit natin? Tanong ni James.